Movie Recap Tagalog here. Taong 2552, sa panahong ito, halos wala nang imposibleng gawin ang sangkatauhan. Kaya na nilang maglakbay sa ibang mga kalawakan at manirahan doon kasama ng mga alien at iba't ibang uri ng nilalang. Naglalakbay na sila sa bilis ng liwanag. Upang mapanatili ang batas at kaayusan sa buong universe, may isang organisasyong tinatawag na UNSC na nagdadala ng iba't ibang planeta sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Ang kanilang mga espesyal na sundalo ay kilala bilang mga Spartan. Napakadelikado ng mga Spartan. Sa larangan ng digmaan, ang isang Spartan ay katumbas ng 100 ordinaryong sundalo. Upang maging ganito sila kalakas, sinanay sila mula pagkabata at isinailalim sa maraming eksperimento upang walang iba silang sundin kundi ang mga utos ng UNSC. Pati ang kanilang emosyon ay halos binura. Ngunit sa universe na ito, may mga planetang ayaw sumapi sa UNSC. Dahil dito, pilit silang nilalabanan ng UNSC upang mapagsilbihan ang sarili nitong interes. Bukod pa rito, mayroon ding isang napakadelikadong lahi ng mga alien na tinatawag na Covenant na umaatake sa iba't ibang planeta. Dito nagsisimula ang ating kwento sa isang planetang tinatawag na Madrigal. May mga rebeldeng naninirahan dito, mga taong tumatangging sumapi sa UNSC. Maraming beses na silang inatake ng UNSC, kaya nagtayo sila ng isang lihim na himpilan sa planeta upang maprotektahan ang kanilang sarili. Ang pinuno nila ay si Jinha. Habang nakikipag-usap siya sa kanyang grupo, napansin niyang matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang anak na si Quan, kaya tinanong niya kung nasaan ito. Nalaman niyang nagtungo si Quan sa kagubatan, kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, makikita si Quan at ang kanyang mga kasama na naghahanap ng mga nakalalasing na bulaklak upang magsaya. Ngunit maya-maya, napansin ni Quan ang isang kakaibang liwanag sa itaas na bahagi ng kagubatan. Nilapitan niya ito at natuklasan ang isang kuweba na puno ng maliwanag na liwanag mula sa loob. Habang papalapit siya, may nakita siyang sasakyan sa tuktok ng bundok at agad niyang naisip na may paparating na panganib. Dahil dito, mabilis siyang tumakbo pabalik upang gisingin ang kanyang mga kaibigan. Ngunit bigla na lamang umatake ang sasakyan at pinaputukan ng mga bata. Isa-isang napatay ang lahat ng kanyang mga kasama. Mabuti na lang, nakapagtago si Quan at nakaligtas. Agad siyang nagpaputok ng flare gun. Sa himpilan, nakita ng lahat ang pulang usok at naunawaan nilang may malaking panganib na nagbabanta. Kaya naman mabilis silang kumuha ng mga armas at naghanda para sa labanan. Nakabalik rin si Quan sa loob ng himpilan at sinabi sa kanyang ama na hindi mga tauhan ng UNSC ang umatake sa kanila kundi ibang uri ng kalaban. Nang marinig ito, inutusan ni Jinha si Quan na dalhin ang ibang mga bata sa bunker habang naghahanda naman ang lahat para sa pag-atake. Bigla na lamang binomba ang mga taong nasa itaas ng himpilan at sa isang iglap ay napatay silang lahat. Pagkatapos ay winasak ng Covenant ang pangunahing tarangkahan at sumugod papasok. Dumating sila rito upang lipulin ang lahat ng rebelde. Buong lakas na nilabanan ng mga tao ang mga alien at nagsimula ang isang napakatinding bakbakan. Ngunit nakasuot ang mga alien ng espesyal na baluti, kaya halos walang epekto sa kanila ang mga armas ng mga rebelde. Isa-isa nilang pinapatay ang mga tao. Maging si Jinha ay naipit sa ilalim ng isang sasakyan. Dahil dito, binuksan ni Quan ang pinto ng bunker upang iligtas ang kanyang ama. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang alien ang dumating at pinatay ang lahat ng batang nasa loob ng bunker sa isang atake lamang. Habang nagpapatuloy ang desperadong laban, bigla namang dumating ang isang sasakyan ng UNSC. Mula rito ay tumalon ang 4 na pangunahing sundalong Spartan at agad nilang pinaulanan ng bala ang mga alien. Makikitang pinapatay ng mga Spartan ang mga alien gamit ang kanilang napakalalakas at makabagong armas. Dahil dito, marami sa mga Covenant ang napatay. Isang kahanga-hangang labanan ang naganap at makalipas lamang ang ilang minuto ay nalipol ang lahat ng alien. Ngunit sa kabila nito, sina Jinha at ang kanyang anak na si Quan lamang ang nakaligtas. Ang lahat ng iba pa ay napatay na. Nang magmukhang tapos na ang laban, may isang alien na biglang lumitaw mula sa kung saan at pinatay si Jinha. Nang makita ito ni Quan, hindi niya napigilang umiyak ng matindi. Agad namang pinaslang ng isang Spartan ang alien. Pagkatapos, nagtungo ang mga Spartan sa parehong kuweba na nakita ni Quan kanina. Nang pumasok sa loob ang kanilang pinuno na si John, natagpuan nila ang isang kakaibang relikya. Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit pumunta ang mga alien sa planetang iyon. Habang sinusubukang kunin ni John ang relikya, bigla itong nag-activate at naglabas ng napakalakas na enerhiya. Sa isang iglap, nagsimulang lumiwanag ang buong loob ng kuweba. Dahil sa kapangyarihan ng relikya, nagsimulang magkaroon si John ng mga pangitain. Nakita niya ang sarili bilang isang batang lalaki, kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang at maging ang kanilang aso. Ngunit dumating ang isa pang Spartan na si Kai at inalis ang kanyang kamay mula sa relikya. Dahil dito, agad itong nag-deactivate. Samantala, isang alien na nagtatago at lihim na nagmamasid sa lahat ng nangyayari ang biglang tumakbo. Pareho nilang hinabol ito, ngunit bigla itong naging invisible. Habang tumatakas, nabangga nito si Quan, dahilan para mawalan siya ng malay. At pagkatapos ay nakatakas ito gamit ang sarili nitong sasakyan. Pagkatapos, sinabi ni John sa iba pang Spartans na umalis na sila, habang siya naman ang magdadala ng relic sa headquarters. Pagkaraan nito, lumipat ang eksena sa planetang Reach. Dito matatagpuan ang punong himpilan ng UNSC. Dito rin makikilala si Dr. Catherine. Siya ang lumikha sa Spartan team. Ang pangunahing grupong ito ay binubuo ng 4 na Spartans, sina John, Kai, Vanak at Rhys. Sila ay sumailalim sa mga eksperimento ni Dr. Catherine at siya rin ang kanilang namumuno. Ngunit maya-maya,
dumating ang admiral ng UNSC. Sinabi niya na ipinadala ang mga Spartan sa planetang iyon upang iligtas ang mga tao. Ngunit lahat ng 170 sibilyan ay namatay. Ipinaliwanag naman ni Catherine na may isang batang babae na nakaligtas at kasalukuyang dinadala siya ni John dito. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa relic. Sinabi ng admiral na ilang taon na nilang nilalabanan ang mga alien na ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam kung ano talaga ang pakay ng mga ito sa sangkatauhan o kung paano sila matatalo. Kung interesado ang mga alien sa relic na ito, malamang na may mahalagang impormasyon itong maibibigay tungkol sa kanila. Kaya inutusan niya si Catherine na ipagpatuloy ang pananaliksik tungkol dito. Habang paalis na ang admiral, napansin niya ang isang clone sa laboratorio ni Catherine. Isang clone na ginawa mismo ni Catherine mula sa kanyang sarili. Nang makita ito, labis siyang nagalit dahil ipinagbawal na ng UNSC ang teknolohiyang cloning ni Dr. Catherine. Ngunit sa kabila nito, gumawa pa rin siya ng sarili niyang clone. Lihim niyang ginagawa ang lahat ng ito. Muli siyang binalaan ng admiral na itigil na ang mga iligal niyang eksperimento bago ito tuluyang umalis. Ngunit walang balak si Catherine na sundin ang utos na iyon. Pagkatapos, makikita ang pangunahing base ng mga alien na Covenant. Ang pangalan ng planetang ito ay High Charity. Nakatago ito sa isang lihim na bahagi ng kalawakan na walang ibang nakaalam. Napakaunlad ng planetang ito. Naibalita na ng alien na nakatakas mula sa kuweba sa kanilang pinuno ang lahat ng nangyari roon. Alam na nila ngayon na nasa kamay ng isang Spartan ang relic. At nang mahawakan ito ng Spartan, tuluyan itong na-activate. Labis itong ikinagulat ng mga alien dahil matagal na silang naghahanap ng anumang bagay na kayang magpaandar sa relic na iyon. Pagkatapos, isa sa mga alien ang pumunta sa nag-iisang tao sa kanilang planeta. Isang babaeng nagngangalang Maki. Noong bata pa siya, iniligtas siya ng mga alien mula sa isa pang planetang tinitirhan ng mga tao. Ang tungkulin niya ay pag-aralan ang mga tao at magsilbing gabay ng mga alien na ito. Samantala, makikita si John sa loob ng kanyang sasakyan. Pinagmamasdan niya ang relic dahil mula nang mahawakan niya ito, marami ng pagbabago ang nangyayari sa kanya. Nagsisimula na siyang makaramdam ng emosyon, nakararanas siya ng kalungkutan at unti-unti niyang naaalala ang mga pangyayari sa kanyang pagkabata. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyayari. Sa ibang bahagi ng parehong sasakyan ay naroon si Kwan. Pagkagising niya, labis siyang natakot at nagsimulang sumigaw. Ngunit maya-maya, lumitaw sa kanyang selda ang hologram ng isang babaeng nagngangalang Miranda. Sinabi ni Miranda kay Kwan na huwag matakot dahil ligtas na siya ngayon at malapit na silang makarating sa headquarters ng UNSC kung saan magkakaroon siya ng maayos at komportabling buhay. Ngunit kapalit nito, nais ng UNSC na magsagawa siya ng broadcast sa iba't ibang planeta at sabihin kung paano siya iniligtas ng mga Spartan mula sa mga alien at kung gaano sila katapang. Labis itong ikinagalit ni Kwan dahil pakiramdam niya ay ginagamit lamang nila ang kanyang pagdurusa para sa kanilang propaganda. Ininsulto niya ang UNSC at si Miranda bago tuluyang tumanggi. Dahil dito, isinara ni Miranda ang hologram. Nagalit ng husto ang admiral sa mga sinabi ni Kwan. Dito makikita si John na karaniwang tahimik na nakikipag-usap kay Kwan. Sinabi ni Kwan, kayo mismong mga Spartan ang nagdudulot ng napakalaking pagkawasak. Kilala kita noon pa. Ilang taon na ang nakalipas, pumunta ang nanay ko sa isang pagpupulong kasama ang iba pang mga rebelde. Wala silang kahit anong armas, pero inatake ninyo sila at pinatay ang lahat. Sumagot si John na utos lamang ang sinusunod niya at hindi siya maaaring sumuway sa anumang kautusan. Sa isang banda, para silang mga taong walang emosyon. Ngunit dahil sa relic, nagsimula nang pumasok sa isip ni John ang iba't ibang damdamin. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si John ng utos mula sa UNSC na patayin si Kwan. Labis siyang nagulat nang makita iyon. Paano niya magagawang patayin ang isang batang babae? Sa halip na sundin ang utos, pinatay niya ang mga kamera sa loob ng sasakyan. Sa madaling salita, sinuway niya ang direktang utos ng UNSC. Nang malaman ito ng admiral, matindi niyang pinagalitan si Catherine dahil ang lahat ng sundalong iyon ay nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Dahil dito, ipinahinto ng admiral ang supply ng oxygen sa sasakyan, dahilan upang mawalan ng malay sina John at Kwan. Makalipas ang ilang oras, kahit papaano ay nagkamalay si John at manumanong binuksan ang supply ng oxygen. Dahil otomatikong tumatakbo ang sasakyan at anumang oras ay makararating na ito sa headquarters, iniutos ng admiral sa lahat ng sundalo na patayin si John. Samantala, tutol dito si Catherine. Kaya naman sinabi niya sa tatlo pang natitirang Spartan sa koponan ni John na kailangan nilang iligtas siya anuman ang mangyari. Nang magkamalay naman si Kwan, na kanina ay walang malay, inakala niyang si John ang may kagagawa ng lahat kaya tinutukan niya ito ng baril. Ngunit sinabi ni John na walang magiging epekto sa kanya ang bala. Para makuha ang tiwala ni Kwan, hinubad niya ang kanyang helmet at sinabi, pwede mo akong patayin ngayon kung gusto mo, pero tinutulungan kita. Inutusan akong patayin ka, pero ayokong gawin iyon. Dahil dito, naniwala si Kwan sa kanya. Sakto namang lumapag ang sasakyan sa headquarters. Pagkatapos, napaligiran sila ng maraming sundalo mula sa lahat ng direksyon. Ngunit biglang dumating ang tatlong Spartan at hinarang ang ibang sundalo sa pamamagitan ng pag-atake sa mga ito. Sa loob ng sasakyan, muling
muling hinawakan ni John ang relic. Dahil dito, nagkaroon siya ng panibagong pangitain kung saan nakita niya ang sarili na gumuguhit ng parehong relic. Bigla ring muling nag-activate ang relic at nagbuga ng malakas na alon ng liwanag na kumalat sa buong lugar. Dahil dito, sabay-sabay na namatay ang lahat ng elektronikong kagamitan sa paligid at nagkaroon ng blackout sa buong headquarters ng UNSC. Ngunit ang mismong device na yon ang muling nagpaandar sa sasakyan ni John, kaya nakatakas sila mula roon. Pagkatapos ay ipinakita ang isang flashback. Panahong iyon noong mga 15 o 16 na taong gulang pa lamang si John at nagsasanay sa isang sentro ng UNSC. Isang gabi, lihim na umalis si John sa kanyang dormitoryo, kumuha ng baril at palihim na lumabas ng pasilidad nang hindi napapansin ng iba. Sa labas, naghihintay na sa kanya ang isa pang Spartan na nagngangalang Soren. Magkaibigan sila at may plano silang tumakas ng gabing iyon patungo sa ibang planeta na tinatawag na Rubble. Ngunit sa huling sandali, nagbago ang isip ni John. Itinutok niya ang kanyang baril kay Soren at sinabi, "Hindi kita hahayaang makatakas dito." Ngunit sumagot si Soren, "Kinuha na ng lugar na ito ang isa kong braso." At wala man lang pakialam si Dr. Catherine. Ipinaliwanag niya na yon ang dahilan kung bakit ayaw na niyang manatili roon. Gusto niyang mamuhay ng malaya. Inanyayahan din niya si John na sumama sa kanya, ngunit tumanggi ito. Sa halip, sinabi ni John, "Sige, bibigyan kita ng 5 minuto. Tumakbo ka ng pinakamalayo hanggat kaya mo sa loob ng oras na iyon. At pagkatapos ay tatawag ako ng seguridad." Dahil dito, dali-daling tumakas si Soren. Pagkatapos, bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Dinadala ngayon ni John si Kwan sa parehong planeta, ang Rubble, kung saan nakatira si Soren. Habang naglalakbay sila, tinanong ni Kwan kung ano ba talaga ang device na iyon dahil iyon ang dahilan kung bakit muling umandar ang kanilang sasakyan. Ngunit hindi rin alam ni John kung ano ang device na iyon o kung bakit tila may koneksyon siya rito. Samantala, magulo ang sitwasyon sa headquarters ng UNSC dahil nakatakas ang kanilang superhuman na sundalo. Sa labas naman, ipinakita ang tanawin ng maganda at napakaunlad na planetang Reach. Dito, tinanong ng pinuno ng UNSC na si Admiral Hood si Catherine kung paano nakatakas si John, gayong kontrolado nila ang kanyang sasakyan. Ipinaliwanag ni Catherine na may hawak si John na isang napakalakas na device na hinahanap din ng mga alien at nasa kanya na ito ngayon. Gayunpaman, tiniyak niya na mahuhuli rin nila si John sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay tinanong ni Hood kung anong kaparusahan ang dapat matanggap ni John dahil sa kanyang ginawa. Ipinaliwanag ni Catherine na ang mga pagbabagong nangyayari sa isip ni John ay dulot ng device na iyon. Sinabi niya, para maintindihan ng device at ang koneksyon nito kay John, mayroon akong advanced AI cloning program na gusto kong ilagay sa kanyang utak, pero hindi mo ako binibigyan ng pahintulot para gawin iyon. Sinabi ni Hood na may pagpupulong sila sa araw na iyon kung saan maaari niyang ipresenta ang kanyang programa at sa kanya ito pag-iisipan bago siya umalis. Pagkaalis niya, ipinadala ni Catherine ang 3 pang miyembro ng koponan ni John, sina Kai, Vanak at Riz, upang hanapin siya. Sa kabilang banda, naglalakbay sina John at Kwan sa isang napakapanganib na asteroid belt sa kalawakan. Matapos nila itong malampasan, nakita nila ang napakalalaking tipak ng bato sa kanilang harapan. Ang mga ito ay mga batong pangkalawakan na tinitirhan ng mga tao. May mga buong kolonya na nakapuwesto sa loob ng mga batong ito at iba't ibang uri ng teknolohiya ang ginagamit upang makapaglakbay mula sa isang bato patungo sa iba pa. Ang lugar na ito ay tinatawag na The Rubble at dito nakatira ang kaibigan ni John. Pagdating nila roon, masama ang tingin ng halos lahat kay John dahil ang lugar na ito ay karaniwang pinagtataguan ng mga takas at kriminal. Ngunit maya-maya lamang ay dumating si Soren. Sa unang tingin, parang papatayin niya si John. Ngunit bigla na lang silang nagtawanan at mahigpit na nagyakapan. Pagkatapos, sinabi ni John kay Soren na kailangan niya ng ligtas na lugar para maitago si Kwan. Doon sinabi ni Soren na naging sikat na si Kwan sa mga kalapit na planeta dahil may isang lalaking nagngangalang Vinsher na naglagay ng malaking patong sa kanyang ulo. Dito nalaman ni Kwan ang buong kasaysayan ng kanyang pinagmulan. Nabunyag na itinalaga ng UNSC si Vinsher bilang bagong pinuno ng kanyang planetang sinilangan, ang Madrigal. Si Vinsher ay matagal nang mortal na kaaway ng ama ni Kwan. Pagkatapos, ipinasyal ni Soren sina John at Kwan sa kanyang planeta. Makikita kung paano sila naglalakbay sa kalawakan mula sa isang higanteng bato patungo sa iba pa. Delikado ang biyahe, pero ganap na otomatiko ang buong proseso. Pagkatapos ay dinala ni Soren sina John at Kwan sa kanyang tahanan, kung saan makikita ang kanyang anak na si Kessler at ang kanyang asawa na si Lara. Samantala, sa kabilang bahagi ng kalawakan, napunta tayo sa alien na planetang High Charity, isang napakalihim at misteryosong lugar. Doon ay makikita ang alien na nakatakas sa unang episode habang inuulat niya na naging lubhang aktibo ang relic sa sandaling mahawakan nito ni John. Dito malalaman na ang relic na ito ay isa palang keystone. Balak itong gamitin ng mga alien upang mahanap ang isang mahiwagang singsing. Habang pinag-uusapan nila ito, isang taong nagngangalang Maki ang nagsabing kaya niyang makisalamuha ng madali sa mga tao at nais niyang hanapin ang keystone. Sa una ay tumanggi ang mga alien, ngunit nang magpilit si Maki, pumayag din sila. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa punong himpilan ng UNSC kung saan may ginaganap na pagpupulong. Dahil sa pagtakas ni John, lumala ang sitwasyon sa iba't ibang lugar. Sinabi ng pangunahing pinuno ng UNSC na si Captain Keyes sa lahat na huhulihin nila si John at pananagutin siya sa kanyang ginawa. Hindi na
natuwa si Dr. Catherine sa planong ito. Nagsimula silang magplano ng iba't ibang estratehiya at pinag-usapan kung posible bang lumikha ng isang bagay na mas makapangyarihan pa kaysa sa mga Spartan. Doon ibinunyag ni Catherine ang kanyang proyektong Cortana na nakabatay sa teknolohiyang cloning. Sa pamamagitan nito ay nakalikha siya ng isang napaka-advanced na AI. Ayon sa kanya, ang clone na ito at ang AI technology nito ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mga Spartan. Gayunpaman, sinabi ng Admiral na ipinagbawal na nila ang cloning technology at wala silang planong buhayin itong muli. Ngunit sumingit si Hood at sinabi sa lahat na kailangan nilang gawin ang anumang kinakailangan upang magkaroon ng mas malaking tsansa laban sa mga Covenant alien. Dahil dito, binigyan ng Admiral si Dr. Catherine ng pahintulot na magsagawa ng limitadong pagsubok para sa Cortana Project. Hindi ikinatuwa ng Admiral na sinalungat siya ni Dr. Catherine na mas mababa sa kanya sa ranggo sa harap ng buong pagpupulong. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa planetang Madrigal. Doon ay binabaril ni Vinsher ang ilang mga bilanggo habang pinapanood ni Kwan ang lahat gamit ang isang drone. Ngunit napansin ni Vinsher ang drone at agad niya itong pinabagsak. Sa ibang lugar naman, makikita si John na sa wakas ay handa nang ipakita ang relic kay Soren. Nang makita ito ni Soren, tinanong niya si John kung ano ba talaga iyon. Sinabi ni John na hindi niya alam, ngunit dahil sa bagay na iyon ay nakatakas siya mula sa UNSC. Biglang sinabi ni Kwan kay Soren na nang hawakan ni John ng relic ay naglabas ito ng napakalakas na liwanag na muling nagpaandar sa kanilang sasakyan. Idinagdag pa niya na hinahabol ng mga Covenant alien ang relic na ito. Nabigla si Soren nang marinig iyon. Sinubukan din niyang hawakan ng relic, ngunit walang nangyari na nangangahulugang gumagana lamang ito kapag si John ang humahawak. Sinabi ni Soren kay John, may kilala akong lalaki na ang pangalan ay Reth. Dinakip siya noon ng mga Covenant alien at isinama sa kanilang sasakyan. Nakatakas siya roon at baka may alam siya tungkol sa relic na ito. Pagkatapos, dinala ni Soren sina John at Kwan sa isang kulungan upang makilala si Reth. Makikita si Reth, kapansin-pansing nasa napakasamang kalagayan siya. Ipinakita ni John ang relic sa kanya. Pagkakita pa lamang dito, ay tila nabaliw ng bahagya si Reth. Sinabi niyang matagal nang naghahanap ang mga Covenant alien ng mga bagay na katulad nito. Ipinaliwanag niya, noong bihag nila ako, pinapagana nila sa akin ang mismong relic na ito. Pero hindi ko yun nagawa dahil iisang natatanging tao lamang ang kayang mag-activate nito. Bagamat hindi na matatag ang kanyang pag-iisip, naghinala si Reth na si John ang espesyal na taong yon. Sinabi pa niya, may isa pang relic na katulad nito. Sa puntong iyon ay tuluyan nang nawalan ng kontrol si Reth at inihagis ang relic. Mabilis itong nasalo ni John. Ngunit dahil doon ay nagpakawala ito ng napakalaking enerhiya. Mula sa liwanag ay nabuo ang isang kakaibang pattern. At muli na namang nagsimulang makakita si John ng mga alaala mula sa kanyang pagkabata. Agad niyang ibinaba ang relic. Natakot ang lahat kay John. Nang kumalma na ang sitwasyon, tinanong siya ni Reth, sino ka ba talaga? Ngunit dahil sa dami ng nangyayari, nagalit si John at nakipagsuntukan kay Reth. Pagkatapos ay ibinunyag ni Reth na ang pattern na nabuo mula sa liwanag ng relic ay hugis ng isang singsing na isa palang napakalakas na sandata. Nais itong mahanap ng mga Covenant alien upang sirain ang mundo. Sinabi niya kay John, may kapangyarihan kang pigilan ito, pero para magawa iyon, kailangan mong sirain ang sarili mo kasama ng relic na ito. Dito, sa wakas ay nalaman kung bakit hinahanap ng mga alien na Covenant ang relikyang ito. Ikinuwento rin ni Reth kay John ang tungkol kay Maki, na katulad niya ay may kakayahang i-activate ang relikya. Matapos malaman ang lahat ng ito, naunawaan ni John na hindi niya kayang sirain ang sandatang ito ng mag-isa. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik sa UNSC dahil alam niyang kung may lugar man na makapagbibigay sa kanya ng proteksyon, iyon ay ang punong himpilan ng UNSC. Kaya iniwan niya si Kwan sa lugar ni Soren at kinuha ang kanyang spaceship kasama ang relikya bago umalis sa planeta. Pagkaalis niya, binuksan niya ang GPS o beacon ng kanyang sasakyan. Dahil dito, natuntun siya ng Silver Team. Dinala nila siya pabalik sa punong himpilan ng UNSC. Ngunit pagdating pa lamang niya roon, agad siyang ikinulong. Samantala, dinala ni Dr. Catherine ang relikya sa kanyang laboratorio upang magsagawa ng mga eksperimento rito. Maya-maya, pinuntahan niya si John at sinabi, dahil sa ginawa mo, kinu-question na ngayon ang buong Spartan program. Ngunit sumagot si John, nang mahawakan ko ang relikya, nagsimula akong makakita ng mga pangitain na maaaring mula sa aking pagkabata at hindi ko na maalis ang mga ito sa isip ko. Parang binabago ng relikyang iyon ang paraan ng aking pag-iisip at pagkilos. Kaya ko ginawa ang naging desisyon ko. Nang marinig ito, tila hindi naging komportable si Catherine, na para bang may itinatago siyang lihim kay John. Ngunit sa sumunod na sandali, tinanong niya ito, kung ganoon, bakit ka pa bumalik? Itinago ni John ang sinabi ni Reth at sumagot lamang, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Palihim namang natuwa si Catherine nang marinig iyon. Pagkatapos, nagtungo siya sa laboratorio at ginising ang kanyang clone mula sa sleeping chamber nito. Sinabi rin niya kay John, dahil sa lahat ng nangyari, kailangan na nating subukan ng bago. Kasabay nito, makikita si Maki na may marka sa kanyang likod. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa nakaraan sa isang tigang at wasak na planeta na tinatawag na Oban sa Visper System. Makikita roon ang maraming taong naghahalungkat sa napakalalaking tambak ng basura at mga lumang piyesa. Sa planetang ito, napakalupit ng pagtrato ng mga puwersa ng UNSC sa mga lokal na residente. Pagkatapos ay bumalik tayo sa kabataan ng isang batang babae na nagngangalang Maki na dating naninirahan doon. Siya at ang kanyang kaibigang si Det ay nagtatago mula sa mga sundalo ng UNSC. Nagbabasa sila ng aklat na pinamagatang The Dawn of Angels habang nangangarap tungkol sa iba pang magagandang planeta sa kalawakan na may liwanag, mga puno at mga halaman. Nangako sila sa isa't isa na kapag sila ay lumaki na, maglalakbay sila sa mga kahanga-hangang lugar na iyon. Habang malapit na silang maghalikan,
Natuklasan sila ng isang sundalo ng UNSC. Dinakip ng sundalo si Det at walang awang binugbog. Malamang ay napatay niya ito. Dahil sa takot at pagkabigla, napaiyak si Maki. Pagkatapos ay siya naman ang pinuntirya ng sundalo at hinampas gamit ang isang elektronikong baton na nagdulot ng matinding paso sa kanyang likod. Ito rin ang parehong marka ng paso na nakita sa nakaraang episode. Bago pa siya mapatay ng sundalo, dumating ang dalawang sasakyan ng Covenant. Pinatay ng mga alien ang lahat ng sundalo ng UNSC at iniligtas si Maki. Isinama nila siya sa kanilang planeta na parabang siya talaga ang matagal na nilang hinahanap. Ang traumatikong pangyayaring ito ang dahilan kung bakit galit na galit si Maki sa UNSC. Sila ang pumatay sa kanyang kaibigang si Det. Sa kasalukuyan, makikita ang nasa hustong gulang na si Maki na naghahanda para sa isang misyon upang mabawi ang Keystone. Tinanong siya ng pinuno ng Covenant na si Mercy tungkol sa kanyang plano. Sumagot si Maki na pupunta muna siya sa planetang Madrigal. Ang plano niya ay patayin ang demonyo na siyang tawag nila kay John at kunin mula rito ang Keystone. Samantala, sa punong himpilan ng UNSC, makikita si Miranda na nagsasaliksik tungkol sa Keystone. Dumating si Admiral Parangosky at sinabi kay Miranda na ang Keystone ay nasa 100,000 taong gulang na. At ayon sa impormasyong nakuha nila mula kay John, bahagi lamang ito ng isang mas malaking sandata. Nais ng Admiral na bumuo ng isang bagong koponan na hiwalay kay Dr. Catherine at si Miranda ang mamumuno rito upang tuklasin kung ano talaga ang ginagawa ng Keystone. Masayang tinanggap ni Miranda ang bagong tungkuling iyon. Sa ibang lugar naman, makikita si Dr. Catherine kasama ang kanyang sariling clone. Dito makikitang tuluyang naunawaan ang kanyang proyektong Cortana. Nakalikha siya ng isang napakaunlad na artificial intelligence system na tinawag niyang Cortana at itinanim ito sa utak ng kanyang clone. Ngayon, balak niyang ilipat ang AI na ito sa isip ni John. Ipinaliwanag ni Catherine na sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na neurological imaging, kukunin nila ang AI system mula sa utak ng clone. Ang layunin ay maitanim si Cortana sa utak ni John upang mabantayan ang kanyang brainwaves at malaman kung ano ang dahilan kung bakit nag-activate ang aparato para sa kanya. Dinala sa laboratorio si John at ang clone upang isagawa ang proseso. Dahil hindi niya alam ang buong katotohanan na nais nilang magkaroon ng kontrol sa kanyang isipan, sumang-ayon siya rito. Sinimulan ni Dr. Catherine at ng kanyang assistant na si Dr. Adun ang operasyon. Matagumpay nilang nailipat ang datos ng AI sa isang chip at pagkatapos ay itinapon ang katawan ng clone sa pamamagitan ng pagtunaw nito sa asido. Matapos ang proseso, nagpakita si Cortana bilang isang virtual na hologram sa harap ni Dr. Catherine. Ipinaliwanag ni Catherine kay Cortana ang misyon nito na pag-aralan ang isip ni John, ngunit nilimitahan niya ang buong access nito, bagay na ikinadismaya ni Cortana. Nang magising si John, ipinakilala siya ni Catherine kay Cortana at ipinaliwanag na ang AI ay permanente nang konektado sa kanya. Hindi komportable si John sa ideyang may AI sa loob ng kanyang isipan, kaya ayaw niya itong kausapin. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Kwan. Habang nanonood siya ng balita, nalaman niyang ang dating kaaway ng kanyang ama na si Vinsher ay nakontrol na ang kanyang planetang pinagmulan, ang Madrigal, at nakapirma pa ng kasunduang pangkapayapaan sa UNSC. Dahil sa galit, pinuntahan ni Kwan si Soren at humingi ng sasakyan upang makabalik siya at makalaban si Vinsher. Ngunit tumanggi si Soren. Kasabay nito, ipinakita naman ang isang sasakyang pangpatrolya ng UNSC na tinatawag na Gladius na nakatanggap ng distress signal. Mula ito kay Maki na nagpapanggap na isang nakaligtas na tao. Ayon sa kanya, sinalakay ng mga Covenant alien ang kanyang planeta, dinukot siya at kalaunan ay iniwan ang kanilang sasakyan. Nang masira ang makina nito, pinaniniwalaan ng mga tauhan ng UNSC ang kanyang kwento at isinakay siya sa kanilang sasakyan. Ngunit isa pala itong bitag. May dala si Maki ng mga kakaibang parasitikong alien at agad nitong sinalakay at pinatay ang buong tripulante ng UNSC. Matapos makuha ang kontrol sa sasakyan, sinubukan ni Maki na pasukin ang database ng UNSC, ngunit tinanggihan ang kanyang access. Samantala, sa laboratorio, pinahawakan muli ni Dr. Catherine kay John ang Keystone. Pagkadikit pa lamang niya rito, nagsimula na naman siyang makakita ng mga pangitain. Nang makita ito ni Catherine, inutusan niya si Cortana na kumonekta sa isip ni John. Nagtagumpay si Cortana at sa isang iglap ay nakakonekta siya sa buong utak nito. Ngunit may isang problema. Dahil nakabuo na ng malalim na koneksyon ang Keystone kay John, agad nitong naramdaman ng pagpasok ni Cortana. Kaya naman nang subukan ni Cortana na kontrolin ang isip ni John, natukoy ito ng Keystone at hinarangan siya upang hindi siya magkaroon ng anumang access. Ipinapakita lamang nito na mas advanced ang Keystone kaysa sa anumang teknolohiyang mayroon sila. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sinabihan ni Catherine si Cortana na umatras. Ngunit sumagot si Cortana, hindi. Kailangan ko ng buong kontrol sa isip ni John. Sa ganoon ko lamang mababasa ang datos. Nang tumanggi si Catherine, nagsimula silang magtalo. Sa pagtatalong ito, mas nakita ang kakaibang ugali ni Cortana. Parang gusto niyang siya mismo ang may kontrol at kapangyarihan sa lahat ng bagay. Dahil nasa gitna si John ng alitang ito, lalo siyang nakaramdam ng pagkalito at pagkabigla. Kaya tumayo siya, umalis sa laboratorio, at nakipagkita sa iba pang miyembro ng Silver Team. Habang nasa isang pagpupulong sila, biglang lumitaw si Cortana bilang isang hologram kahit hindi naman siya tinawag. Nagalit si John nang makita siyang basta na lang sumulpot, kaya marahas niya itong pinaalis. Maya-maya, sinusubukan ni John na maghanap ng impormasyon sa isang computer, ngunit wala siyang makuhang sagot. Sa pagkakataong iyon, nagsalita si Cortana at sinabing, "Matutulungan kitang hanapin ang hinahanap mo." Dahil dito, nagsimula siyang magtiwala rito ng kaunti at sinabi niyang may nakita siyang partikular na planeta sa kanyang pangitain at sinusubukan niya
itong matukoy. Batay sa kanyang paglalarawan, nakahanap si Cortana ng datos tungkol sa 103 planeta. Sa listahang iyon, isang planeta na tinatawag na Eridanus II ang agad nakakuha ng atensyon ni John. Sinabi ni Cortana na isang Spartan na nagngangalang Nora ang namatay sa planetang iyon. Ngunit napagtanto ni John na wala siyang nararamdamang kalungkutan tungkol dito. Napansin ni Cortana ang kanyang pagkalito, kaya ipinaliwanag nito ang dahilan. May nakatanim palang hormonal pellet sa kanyang ibabang likod malapit sa gulugod na pumipigil sa lahat ng kanyang emosyon. Pagkarinig nito, agad na nagtungo si John sa banyo at siya mismo ang nagtanggal ng hormonal pellet mula sa kanyang likod. Ang hindi niya alam, lihim siyang pinagmamasdan ni Kai habang ginagawa niya iyon. Nang matanggal ang pellet, agad niyang naranasan ang mundo sa ibang paraan. Halimbawa, habang naglalakad siya sa gitna ng maraming tao, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon. Para bang nararamdaman niya ang kanilang saya at lungkot. Sa unang pagkakataon, unti-unting nagigising ang sarili niyang mga damdamin. Pagkatapos, bumalik siya at muling hinawakan ng keystone. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang kanyang pangitain. Nakita niya ang kanyang pamilya at naalala niya ang kanyang pagkabata. Naintindihan niya ngayon na ang mga taong nakikita niya sa kanyang mga pangitain ay ang kanyang mga magulang at ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang sariling mga alaala. Ipinakita rin ng mga pangitain na ang keystone ay isa lamang maliit na bahagi ng isang mas malaking artifact at noong bata pa siya ay gumuguhit na siya ng mga larawan tungkol sa lahat ng mga bagay na ito. Naalala pa niya kung paano siya pinagalitan ng kanyang ama dahil sa mga guhit na iyon, dahilan para ibaon niya ang mga ito sa ilalim ng lupa. Dahil sa bagong kaalamang ito, agad na pinuntahan ni John si Dr. Catherine at diretsahan niyang sinabi ang lahat. Tinanggal ko na ang hormonal pellet ko, sabi niya. Ang mga nakikita kong pangitain ay mga alaala ko noong bata pa ako. Dalawa talaga ang keystone at noong bata ako, ibinaon ko sa aking home planet ang lahat ng guhit ko tungkol sa mga ito. Malamang na naroon din ang malaking keystone at gusto kong pumunta roon. Sumagot si Dr. Catherine, sige, pero kailangan mong isama ako. Matapos magkasundo, naghanda silang lahat para umalis. Samantala, makikita si Kwan. Sinusubukan niyang nakawin ng spaceship ni Soren upang makatakas. Ngunit dumating si Soren at pinigilan siya. Mabilis na nag-isip si Kwan at sinabi kay Soren na may malaking imbakan ng deuterium ang kanyang pamilya na napakahalaga at napakamahal sa merkado. Babayaran kita, sabi niya, pero bilang kapalit, kailangan mo akong tulungan. Pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, pumayag si Soren. Kaya naghanda silang dalawa ni Kwan upang bumiyahe patungong planetang Madrigal. Sa ibang bahagi naman ng kalawakan, makikita muli si Maki. Nagpapanggap siyang isang bihag sakay ng isang sasakyan ng UNSC. Mula roon, nagpadala siya ng peking distress call sa base ng Covenant. Sinabi niya, walang anumang impormasyong nakuha ang UNSC mula sa kanilang sasakyan. Papunta na ako ngayon sa planetang Madrigal. Ang Madrigal ay ang home planet ni Kwan. Ipinagpatuloy niya ang mensahe, makukuha ko ang keystone kahit ano pa ang maging kapalit, at mararating ko ang sacred ring. Ngunit ang buong pag-uusap na ito ay lihim na nire-record ng mga tao sa base ng UNSC. Ang wikang ginagamit ni Maki ay ang wikang alien na sanghili at lumalabas na si Miranda lamang ang may kakayahang mag-decode nito. Dahil dito, ipinatawag ni Captain Keys si Miranda upang gawin ang trabaho. Sa malas, nag-crash ang sistema ni Miranda kaya humingi siya ng kaunting oras upang maayos ito bago niya ma-decode ang mensahe. Samantala, nag-uusap sina Dr. Catherine at Dr. Adun. Dahil nag-aalala siya, sinabi ni Adun kay Catherine, kapag tuluyan nang naibalik ni John ang lahat ng kanyang alaala matapos pumunta sa Eridanus II, maaari itong maging napakalaking problema para sa UNSC. Posibleng masira ang lahat. Ngunit kalmado lamang si Catherine. Iyon mismo ang dahilan kung bakit natin nilikha si Cortana. Sagot niya, madali niyang mahahawakan ang problemang iyon. Pagkatapos ay nagkaroon tayo ng flashback kung saan makikita ang isang grupo ng mga bata. Sinasanay sila upang maging mga sundalong Spartan. Kabilang sa mga batang iyon sina John, Riz, Kai, Vanak at Soren. Kahit bata pa sila, ilang beses nang sinubukan ni John na tumakas. Isang araw, personal siyang pinuntahan ni Dr. Catherine at tinanong kung bakit paulit-ulit siyang tumatakas. Sinabi ni John na dinala siya roon laban sa kanyang kalooban at gusto niyang umuwi. Pagkatapos ay sinubukan siyang hikayatin ni Catherine. Sinabi niya na espesyal siyang bata. Ipinaliwanag niya na kapag lumaki siya, siya ang magiging pinuno ng lahat ng mga Spartan. Tinawag niya itong isang bayani at sinabi niyang nais niyang manatili ito upang maging mas malakas pa. Dahil sa lahat ng positibong salitang iyon, natuwa ang batang si John. Pagkatapos, bumalik ang kwento sa kasalukuyang panahon. Makikita ang pag-uusap ni na Dr. Catherine at Dr. Adun. Iminungkahi ni Catherine na maaaring may nakapaloob na artificial intelligence sa Keystone na nag-a-activate lamang kapag ginawakan ito ni John. Samantala, makikita si John na humahanga sa kagandahan ng kalawakan. Ngunit unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Biglang lumitaw si Cortana at sinabi sa kanya na ang nararamdaman niya ay tinatawag na anxiety. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni John ang mga damdaming iyon. Maya-maya, dumating ang kanilang spaceship sa Eridanus II. Makikita na ganap ng tigang at walang buhay ang buong planeta. Ito ay dahil noong bata pa si John, kumalat doon ang isang virus na pumatay sa lahat ng naninirahan dito. Nagawa ni John na mahanap ang dati nilang bahay. Bigla siyang nagsimulang makakita ng mga pangitain. Naalala niya ang kanyang ama na pinipilit siyang ilagay sa isang maleta ang lahat ng kanyang mga guhit at ibaon ng mga ito sa lupa. Matapos maghukay, natagpuan nila ang mismong kahong iyon na puno ng mga guhit na ginawa ni John noong bata pa siya. Habang tinitingnan ang mga guhit, naalala ni John kung saan matatagpuan ang ikalawang keystone. Ngunit kahit nakita na nila ang mga guhit, hindi pa rin nila alam ang eksaktong lokasyon ng pangunahing keystone. Nagsimulang makaramdam
nakaramdam ng takot si Dr. Catherine dahil ito ang planetang kinalakhan ni John. Kapag tuluyan nang bumalik ang lahat ng alaala nito, maaari itong magdulot ng napakaraming problema para sa kanya. Ang ginawa ni Catherine kay John noong kanyang pagkabata ay malalaman pa sa mga susunod na episode. Paulit-ulit niyang sinasabihan si John na umalis na sila, ngunit hindi siya pinansin ito at sa halip ay pumasok sa loob ng kanilang lumang bahay. Doon, sa tulong ni Cortana, ginamit ni John ang kanyang mga alaala upang muling buuin sa anyong biswal ang kanilang tahanan. Lumitaw ang kanilang bahay, eksaktong katulad ng itsura nito noon. Sa biswal na alaalang ito, nakita niya ang sarili niyang nagdo-drawing sa isang partikular na lugar. Ito rin ang mismong lugar kung saan unang nakita ni John ang ikalawang keystone. Nahawakan niya ito noon, kaya ngayon ay na-activate na ang keystone. Habang nagmamasid siya sa paligid, may isa pang alaalang bumalik sa kanya. Isang babae ang nakikipag-usap sa kanya sa loob ng kanyang silid tulugan. Lumapit siya rito at dito nabunyag na si Catherine pala ay lihim na bumibisita sa kanya noong bata pa siya nang hindi alam ng kanyang mga magulang. Dahil dito, nagulat si John at tinanong siya, "Bakit mo ako pinupuntahan noong bata pa ako? Buhay pa noon ang mga magulang ko." Dito natapos ang eksena. Samantala, makikita sina Kwan at Soren na dumating na sa planetang Madrigal. Pumasok si Kwan sa kanilang pangunahing sentro at nakita ang kaibigan niyang si Atu. Ngunit hindi natuwa si Atu na makita siya at agad nitong sinabi, "Hindi ka dapat narito. Kapag nakita nilang kasama kita, papatayin din nila ako." Nagalit si Kwan sa sinabi nito at sinubukan siyang pigilan. Upang maiwasan ang gulo, sinabi ni Atu, "Ngayong gabi ang paggunita sa iyong ama. Pumunta ka roon." Pagkasabi nito ay mabilis siyang umalis. Nang gabing iyon, nagtungo sina Kwan at Soren sa lugar na binanggit ni Atu. Doon ay nakita niya ang isang babaeng nagngangalang Agatha na dati ring general ng kanyang ama. Masaya si Agatha na makita si Kwan na buhay pa. Ngunit sinabi ni Kwan na kailangan nilang labanan si Vinsher at hindi sumuko rito. Sumagot naman si Agatha, "Wasak na ang aming mga buhay. Wala na kaming lakas para lumaban." Habang nag-uusap sila, dumating ang mga tauhan ni Vinsher at marahas na sinalakay ang lahat. Pinagpapalo at binugbog nila ang mga tao roon. Mabuti na lang, nagawa ni Soren na iligtas si Kwan at mailabas siya sa lugar. Kailangan na nilang umalis. Ngunit isa na namang pagkabigla ang sumalubong sa kanila nang makarating sila sa kanilang sasakyan sa kalawakan. Nahuli na pala ito ng mga tauhan ni Vinsher. Ngunit sinabi ni Kwan, "May tiyahin ako rito na ang pangalan ay Sujin. Matutulungan niya tayo." Nang marinig iyon, nagpa siya si Soren na bigyan pa si Kwan ng isa pang pagkakataon. Samantala, makikita si Vinsher na kumuha ng isang asasin na nagngangalang Violeta at binigyan ito ng kontrata upang patayin sina Soren at Kwan. Nagpunta si Kwan upang makipagkita sa kanyang tiyahing si Sujin. Habang nag-uusap sila, lumabas naman si Soren upang makipagkita sa isang dealer. Sinabi ng dealer sa kanya ang tungkol sa isang lugar na tinatawag na New Carthage na nasa 200 kilometro ang layo. Mula roon ay may transport ship na umaalis gabi-gabi. Ayon sa dealer, maaari nilang gamitin ang sasakyang iyon upang makaalis sa planeta. Humingi rin siya ng bayad kapalit ng pagdadala sa kanila roon. Ngunit sa halip na magbayad, tinutukan lamang siya ni Soren ng baril at kinuha ang kanyang motorsiklo. Samantala, sa loob ng bahay, pilit na kinukumbinsi ni Kwan ang kanyang tiyahin na kailangan nilang lumaban. Ngunit nagsimulang magpaliwanag si Sujin. Sinabi niya, "Hindi mo alam ang buong katotohanan tungkol sa iyong ama." Bago siya naging pinuno ng buong rebelyon, nakatagpo niya ang isang tribo sa disyerto na tinatawag na Mystics. Ipinaliwanag niya na matapos maimpluwensyahan ng tribong iyon, bigla raw naramdaman ng kanyang ama na kailangan niyang ipaglaban ang planetang ito dahil naniniwala siyang iyon ang tunay na layunin ng kanyang buhay. Binalaan niya si Kwan na huwag makisangkot sa mga bagay na ito. Ngunit bago pa makaalam ng higit pang detalye si Kwan, biglang dumating si Violeta at pinatay si Sujin. Eksakto namang dumating si Soren upang iligtas si Kwan. Isinakay niya ito sa motorsiklo at mabilis silang nakatakas. Sa ibang lugar naman, makikita si Kai na katulad ni John ay tinanggal na rin ang hormonal pellet sa kanyang likod. Dahil dito, mas nagsimula siyang kumilos na parang isang normal na tao at nagpakulay pa nga siya ng pulang buhok. Pagkatapos, nagtungo si Kai kasama ang natitirang miyembro ng kanyang koponan upang makipagkita kay Miranda. Kailangan ni Miranda na magsaliksik tungkol sa Keystone. Isa-isang hinawakan ng mga miyembro ng Silver Team ang Keystone, ngunit hindi ito nag-activate. Pagkatapos, dinala sila ni Miranda sa kanyang laboratorio, kung saan pinag-aaralan nila ang bangkay ng Covenant alien na kanilang nadala pabalik. Habang naroon, nakita ni Kai ang isa sa mga sandata ng Covenant alien. Pagkapulot niya rito, sinabi niyang ang tawag dito ay Needler, ngunit sa wika ng mga alien ay tinatawag itong Kep. Binanggit din ni Kai na may ilang salita sila na alam sa lengguwahe ng mga alien. Dahil dito, sa tulong nila ay sinimulan ni Miranda na isalin ang mensaheng nakuha nila mula kay Maki. Natuklasan nila na gagamitin ni Maki ang relic sa isang sagradong singsing at ang pangalan ng sagradong singsing na yon ay Halo. Tapos, pinanood nila ang lumang footage mula sa suit ni John. Nakita nila na sa mismong sandaling nahawakan ni John ang Keystone, may lumitaw na hugis singsing na pattern mula rito. Ito rin ang parehong singsing na binanggit ni Maki sa recording. Labis na nagulat si Miranda nang makita ang singsing na yon, ngunit sinabi niya kay Kai na huwag itong ipaalam kay Dr. Catherine. Pumayag si Kai. Nang makita yon ni Miranda, sinabi niya, "Malaki na ang ipinagbago ng ugali mo. Hindi matutuwa si Dr. Catherine diyan dahil kapag may alinman sa mga
mga imbensyon niya na kumokontra sa kanya, inaalis niya ito sa kanyang daraanan. Sa totoo lang, para kay John ang pahayag na iyon dahil si John ang paboritong imbensyon ni Dr. Catherine hanggang ngayon. Pagkatapos, bumalik ang eksena kay John. Nalilito pa rin siya kung ano ang ginagawa ni Catherine sa kanyang kabataan. Dahil dito, nagsinungaling si Catherine at sinabing hindi laging totoo ang mga alaala. Sinabi niya kay John, "Noong nakilala mo ako noong bata ka pa, labis kang nalungkot dahil namatay ang mga magulang mo. Posibleng dahil sa traumang iyon, kaya iba ang mga nakikita mo ngayon. Huwag mong seryosohin ang mga iyon." Ngunit nanatiling litong-lito si John. Maya-maya, dinalhan ni Adun si Dr. Catherine ng scan report ng utak ni John na lihim na kinuha ni Cortana nang hindi niya nalalaman. Pagtingin dito, sinabi ni Catherine na nagbukas na ang lahat ng neural clusters ni John, kaya naman nagsisimula nang bumalik ang lahat ng kanyang alaala. Habang nag-uusap sila, dumating si John at sinabi niyang naaalala na niya kung saan nakatago ang ikalawang keystone. Pagkatapos, pinangunahan sila ni John papasok sa isang kuweba. Doon ay may natuklasang panibagong bahagi at sa wakas ay nakita nila ang napakalaking ikalawang keystone. Labis ang tuwa ni Dr. Catherine nang makita ito dahil nahanap nila ang bagay na iyon bago pa man ito mahanap ng mga alien. Pagkatapos ay may flashback sa isang pangyayari sa nakaraan sa planetang Eridanus 2. Makikita ang planeta noong maunlad pa ito, isang masiglang mundo kung saan tinuturuan ng mga miyembro ng UNSC ang mga bata kung paano magtanim ng mga halaman at puno. Isang babaeng nagngangalang Katie ang nagbibigay ng tour sa isang paaralan para sa mas batang bersyon ni Dr. Catherine at ng kanyang asawa. Sa isang nakakagulat na revelasyon, malalaman na ang asawa ni Catherine ay walang iba kundi si Kapitan Jacob. Dumating sila sa planetang iyon upang magsimula ng panibagong buhay. Dito rin nalaman na si Miranda ang kanilang anak. Gayunpaman, sa kasalukuyan, malayo na ang loob ni Catherine sa kanyang pamilya. Habang naglilibot sila sa paaralan, napansin ni Dr. Catherine ang batang si John na nakikipaglaro sa ibang mga bata sa isang tulay na gawa sa lubid. Biglang nadulas ang isa sa mga bata at muntik nang mahulog. Ngunit mabilis na inabot ni John ang kanyang kamay at nailigtas siya. Namangha sina Dr. Catherine at Jacob sa pambihirang lakas ni John kahit napakabata pa niya. Pagbalik sa kasalukuyan, nagpatuloy ang kwento. Ipinaalam na ni Dr. Catherine sa buong UNSC na natagpuan na niya ang pangunahing relic. Dahil dito, nagtayo ng base sa planetang Eridanus 2, ang isang malaking pangkat ng UNSC, kabilang sina Kapitan Jacob at Miranda, upang kunin ang relic. Si Jacob mismo ang humiling na naroon si Miranda upang makatrabaho niya ang kanyang ina na si Catherine sa pagsasaliksik ng ikalawang keystone o relic. Sa kuweba sa Eridanus 2, nakatitig si John sa relic nang biglang lumitaw si Cortana. Sinabi nito sa kanya na mas malakas ng husto ang enerhiyang ibinubuga ng keystone na ito kumpara sa una. Maya-maya ay dumating si Dr. Catherine at binalaan si John na lumayo muna rito hanggat hindi pa niya natatapos ang lahat ng pagsusuri. Samantala, sa planetang Madrigal, sinusubukan ni Soren at Kwan na makatakas mula sa mga tauhan ni Vinsher. Nasiraan ang kanilang motorsiklo at nainis si Soren dahil kailangan niyang makahabol sa isang transport ship ng gabing iyon. Ngunit determinado pa rin si Kwan na patayin si Vinsher. Dahil sa sobrang pagkainis, tinali ni Soren si Kwan sa motorsiklo at umalis upang maghanap ng ibang sasakyan. Pagbalik sa tensyonadong sitwasyon sa Eridanus 2, pumasok si Miranda sa kuweba at nilapitan si Dr. Catherine upang sumali sa pananaliksik. Ngunit, tuluyan siyang binalewala ni Catherine at ipinagpatuloy lamang ang pagtatrabaho kasama ang kanyang assistant na si Aden. Dahil sa galit, umalis si Miranda. Sa ibang lugar, binibigyan naman ng briefing ang mga sundalong Spartan tungkol sa kanilang misyon, tiyaking ligtas ang relic at maihatid dito sa punong himpilan ng UNSC. Habang nagaganap iyon, napansin ni John ang kinulayang buhok ni Kai at agad niyang naisip na tinanggal din nito ang hormonal pellet nito, dahilan upang muli itong makaramdam ng emosyon. Inilayo niya si Kai at tinanong kung kailan niya ito tinanggal. Masayang sinabi ni Kai na natuwa siyang napansin iyon ni John. Inamin niyang ginawa niya iyon matapos makita si John na gawin din ang pareho at ipinaliwanag niyang pakiramdam niya ay ibang-iba na siya ngayon. Ngunit binalaan siya ni John na isa na siyang panganib sa misyon dahil nakakaramdam na siya ng emosyon na maaaring maglagay sa iba sa panganib. Inutusan niya si Kai na manatili na lamang sa kampo. Agad namang sumagot si Kai, "Kung panganib ako sa lahat, isipin mo kung gaano ka kapanganib." Bago siya nagmart sa palayo ng galit. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Maki na dumating na sa planetang Madrigal. Siya at ang Covenant ay naghahanap sa ikalawang keystone sa pamamagitan ng pagsubaybay sa frequency ng tunog na inilalabas ng una. Alam nilang hahantong sila nito sa mas malaking keystone sa Eridanus 2 kung saan naroroon si John. Samantala, sa Madrigal, nakalaya si Kwan mula sa pagkakatali gamit lamang ang isang bato. Maya-maya, bumalik si Soren dala ang isang bagong sasakyan. Si Kwan, na nagkubli sa ilalim ng lupa, ay biglang sumalakay kay Soren at pinatumba ito gamit ang isang electric rod. Pagkatapos, kinuha niya ang baril nito at itinutok sa kanya. Samantala, sa Eridanus 2, hinanap ng litong-litong si John si Kapitan Jacob. Ikinuwento niya rito ang mga alaala niyang nakita si Dr. Catherine sa kanilang bahay noong bata pa siya bago namatay ang kanyang mga magulang. Kumbinsido siyang nagsisinungaling si Dr. Catherine at gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Mukhang nagulat si Jacob, ngunit tiniyak niya kay John na iimbestigahan niya ang lahat kapag nakabalik na sila sa punong himpilan ng UNSC. Ngunit palabas lamang ang pagtiyak na iyon. Nagpapanggap lang si Jacob. Agad silang nakipag-ugnayan ni Catherine sa Admiral at ipinaalam na si John ay nakompromiso na. Iniutos ng Admiral na ihinto ang
misyon, ngunit ginamitan siya ni Catherine ng blackmail kaya napilitan itong pumayag. Pagkatapos, nagpa siya sina Catherine at Jacob na alisin si Miranda sa misyon para sa kanyang kaligtasan dahil ayaw nilang madamay ang kanilang anak sa mapanganib na sitwasyong ito. Samantala, gumagamit ang grupo ng laser upang hiwain ang ikalawang keystone. Habang ginagawa nila ito, naglabas ang keystone ng napakalakas na sound wave na halos hindi matiis ng lahat. Ngunit tila walang epekto ang tunog kay John. Lumapit siya sa keystone at nang tuluyan siyang makatayo sa harap nito, biglang tumigil ang ingay. Sa mismong sandaling iyon, lumipat ang eksena sa Madrigal, kung saan natukoy na ni Maki ang eksaktong lokasyon ng keystone dahil sa frequency nito. Pagkatapos, hinawakan ni John ang keystone at nakaranas ng isang napakalinaw na flashback. Naalala niyang bata pa siya nang may taong nakasuot ng itim na damit na nagpatulog sa kanya at kumidnap sa kanya. Habang isinasakay siya sa isang sasakyan, nakita niya ang mukha ng taong iyon at si Dr. Catherine pala iyon. Biglang inalis ni John ang kanyang kamay sa keystone. Agad namang lumapit si Dr. Catherine upang alamin kung ano ang nangyari. Hinarap niya ito at galit na sinabi, "Ikaw ang kumidnap sa akin." Takot na sinabi ni Catherine na ipapaliwanag niya ang lahat kapag naihatid na nila ang relic sa headquarters. Ngunit nagngit-ngit sa galit si John at akmang aatakihin siya. Bago pa niya magawa iyon, inutusan ni Catherine si Cortana na pigilan siya. Agad na nawalan ng malay si John. Pagkagising niya, natagpuan niya ang sarili na napapalibutan ng mga sundalo. Doon niya napagtanto na sinadya ni Catherine na ikonekta siya kay Cortana bilang isang failsafe upang madali siyang mapahinto kung sakaling maging banta siya. Galit na galit, agad na nagtungo si John upang kumprontahin si Catherine. Ngunit naputol ang kanyang balak nang biglang dumating ang isang napakalaking sasakyan ng Covenant at magsimula ng pag-atake. Sa harap mismo nila, winasak ng mga alien ang pangunahing sasakyang pandigma ng UNSC, ang Pioneer. Dahil wala na ang kanilang pangunahing sasakyan, inutusan ni Dr. Catherine si John na kunin ang isa pang keystone at tumakas sakay ng sasakyan ni Miranda anumang mangyari. Sumunod si John at nakipaglaban sa mga puwersa ng Covenant habang pilit na tinatapos ang kanyang misyon. Lalo pang naging mahirap ang kanyang pag-usad nang dumating ang isa pang alien dropship at nagpakawala ng karagdagang mga sundalo sa labanan. Ipinakita ng sumunod na bakbakan kung gaano kaepektibo ang mga Spartan. Madali nilang napabagsak ang mga alien, samantalang mabilis namang nalupig ang mga karaniwang sundalo ng UNSC. Sa gitna ng kaguluhan, sinalakay rin ng Covenant ang sasakyan ni Miranda at tuluyang winasak ito, dahilan upang mawala ang tanging ruta ng pagtakas ni John. Nang makita ito, muling nakipag-ugnayan si Dr. Catherine kay John at nagbigay ng bagong utos. Dalhin na lamang sa kanya ang keystone. Ngunit dahil sa galit niya sa pagtataksil nito, tumanggi si John. Sa sandaling iyon, nakita ni Catherine ang sugatang si Miranda na nakahandusay sa lupa. Agad siyang lumabas upang iligtas ito at isinakay sa sarili niyang sasakyan. Samantala, hirap na hirap si Kai sa laban dahil wala na ang pellet na pumipigil sa kanyang emosyon. Naapektuhan siya ng karahasan at pagdanak ng dugo sa paligid. Naging mahina siya at nawalan ng pokus. Eksakto, tulad ng babalang ibinigay noon ni John. Sinamantala ito ng isang alien at sinalakay siya na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang suit. Nakita ni John na nasa panganib si Kai, kaya iniwan niya ang kanyang sasakyan upang iligtas ito. Habang ginagawa niya iyon, isa pang alien ang umatake sa sasakyan, dahilan upang mahulog ang keystone sa lupa. Matapos niyang mapatay ang mga alien na nakapaligid kay Kai, bumalik si John sa kanyang layunin. Ngunit isang napakalaking mandirigmang Covenant ang bumaba mula sa himpapawid. Madali nitong nanaig kay John, inagaw ang keystone at lumipad pabalik sa kanilang sasakyan. Sa loob ng sasakyang iyon ng Covenant, makikita si Maki na nag-utos sa mga alien na ihatid siya sa mismong larangan ng digmaan. Nang matagpuan siya ni John kalaunan, nagpapanggap siyang walang malay. Naloko si John sa kanyang pag-arte, kaya pinili niyang huwag siyang patayin. Pagkatapos, makikitang nakararanas si John ng ilang mga guni-guni. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa operating room kung saan ginagamot ang malubhang na sugatang si Kai. Tinuturukan siya ng mga gamot upang manatili siyang walang malay habang ginagamot. Nang makalabas si John, ngayon lamang niya nakita ng personal ang malagim na kalagayan ng iba pang sugatang sundalo at labis siyang nalungkot. Sa harap niya ay nakahandusay si Maki na wala pa ring malay. Lalapitan na sana niya ito nang dumating si Kapitan Keys upang kausapin at pasalamatan siya. Nagpapasalamat ang kapitan dahil maraming buhay ng sundalo ang nailigtas ni John. Ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni John tungkol dito dahil nabigo siyang maisakatuparan ang pangunahing misyon niya, ang iligtas ang relic. Sinubukan naman siyang pag-aani ng loob ng kapitan. Samantala, nalaman nilang mabilis na lumalala ang kalusugan ni John matapos niyang mahawakan ng relic, ngunit matigas niyang tinatanggihan ang anumang paggamot. Makalipas ang ilang panahon, nakarating sila sa punong himpilan ng UNSC. Dahil ganap ng malinaw sa kanya ang pagtataksil ni Dr. Catherine, naunawaan ni John kung gaano siya nilinlang nito, kaya nakaisip siya ng isang plano. Habang nagtatrabaho si Catherine sa kanyang laboratorio, ikinandado niya ang pinto mula sa labas at ikinulong ito sa loob. Kinuwestiyon ni Cortana ang kanyang ginawa at ipinaliwanag ni John ang kanyang plano. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang bantog na siyentipikong nagngangalang Roman Quinn na napagtanto na gaano man kaunlad ang kanyang teknolohiya o AI, maaari pa rin siyang pagtaksilan ng mga ito balang araw. Kaya naglagay siya ng failsafe sa lahat ng kanyang teknolohiya maliban sa sarili niyang laboratorio. Plano ni John na gawin ang katulad na bagay. Inactivate niya ang radiation system ng laboratorio. Natakot si Dr. Catherine at dali-daling tumakbo papunta sa pinto, nakikiusap na buksan iyon. Nagsimula ang countdown timer at sa loob lamang ng 1 minuto, mapupuno ng nakamamatay na radiation ang laboratorio at maaaring mamatay si Catherine.
Sinabihan siya ni Cortana na buksan ang laboratorio. Ngunit sumagot si John, si Catherine ang lumikha sa iyo para kontrolin ako, hindi ba? Kung ganoon, gamitin mo ang kapangyarihan mo para kontrolin ang isip ko at pilitin akong buksan ang pinto. Ngunit sinabi ni Cortana, hindi kita kayang kontrolin. Kaya ko lamang kitang patahimikin o pasukuin sa pamamagitan ng sedasyon. Hindi siya pinaniwalaan ni John. Habang bumababa ang timer sa huling 10 segundo at nagsisimula ng mapuno ng singaw ang laboratorio, sa wakas ay binuksan niya ang pinto. Bumagsak sa sahig ang takot na si Catherine. Habang papalayo si John, sinabi niya, sinusubukan ko lang alamin kung gaano kalaking access ang ibinigay mo kay Cortana sa isip ko. Pagbalik ko, gusto ko na ang buong katotohanan. Matapos maiparating ang kanyang punto, nagtungo siya upang makita si Maki na nagkamalay na. Nang magtanong si John, isiniwalat ni Maki na bihag na siya ng mga alien mula pa noong bata siya. Binalaan niya si John na nasa panganib ang buhay nito dahil naroon ang ikalawang keystone at sasalakayin ng mga alien ang lugar upang makuha ito. Naroon talaga si Maki upang makuha rin ang ikalawang keystone. Tinanong ni John kung saan dinala ng mga alien ang keystone na ninakaw mula sa kanya. Sinabi ni Maki na dinala ito sa isang planetang tinatawag na Raskotska sa Sparrow Star System, isang banal na lugar para sa mga alien. Hiniling ni John na ipakita nito ang lokasyon ng planeta. Ngunit sinabi ni Maki na hindi pa siya kailanman nakapunta roon. Dahil sa pagkadismaya, nagalit si John dahil pakiramdam niya ay wala namang silbi ang impormasyong ibinigay nito. Binantaan niya si Maki at tinanong, bakit kita dapat pagkatiwalaan? Hindi nag-iiwan ng buhay na tao ang mga alien. Bakit kanila pinaligtas? Bakit buhay ka pa rin? Doon ibinunyag ni Maki, tinatawag nila akong Hireho na ang ibig sabihin ay ang pinagpala. Pagkarinig nito, nagkaroon si John ng biglaang alaala tungkol sa bilanggo na minsang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol dito. Dahil sa bagong impormasyong ito, nagsimula silang lahat na hanapin ang planetang Raskotska, ngunit wala silang natagpuan sa Sparrow Star System. Samantala, pinipilit ng matataas na opisyal ng UNSC si Admiral Parangoski. Nais nilang ipasa niya sa iba ang pamamahala sa Spartan program dahil hindi niya maayos na napapangasiwaan si Dr. Catherine. Bilang tugon, gumawa ng plano ang Admiral at nagbukas ng opisyal na investigasyon laban kay Dr. Catherine. Maya-maya, makikitang iniimbestigahan at tinatanong ng isang opisyal si Catherine sa parehong silid. Ngunit hindi nakikita, nakikinig sina Admiral Parangoski at Kapitan Case sa pamamagitan ng isang espesyal na aparato mula sa ibang kwarto. Hindi lamang para sa mataas na pamunuan ang investigasyong ito. Pumasok din sina John at Miranda sa silid ng interogasyon. Diretsahang tinanong ni John si Dr. Catherine, sabihin mo na ngayon, bakit mo ako dinukot noong bata pa ako? Ipinaliwanag ni Catherine na pinaplano niya ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ayon sa kanya, likas na mahina, makasarili, at sakim ang mga tao. Naniniwala siyang para mabuhay ang sangkatauhan, kailangan nila ng isang espesyal na puwersa, isang hukbong higit sa karaniwang emosyon ng tao, isang hukbong kayang pigilan ang mga digmaan sa pagitan ng mga planeta bago pa man magsimula ang mga ito. Sinabi niya na dahil sa mga Spartan, nagagawa na ngayong labanan ng mga tao, ang mga alien at mabuhay. Ang mga Spartan, umano ang susunod na yugto ng ebolusyon ng sangkatauhan. Hindi naman humanga si John. Sinabi niyang parang magandang kwento lamang iyon para sa isang pelikula at inutusan siyang dumiretso sa bahaging dinukot siya nito. Doon tuluyang isiniwalat ni Catherine na upang mabuo ang Spartan team, kailangan niya ng mga batang wala pang 6 na taong gulang upang sanayin at pag-eksperimentuhan para maging mas malakas. Malinaw na hindi basta-bastang isusuko ng mga magulang ang kanilang mga anak, kaya pumili siya ng mga partikular na bata, inagaw sila mula sa kanilang mga pamilya, at pinalitan ng mga genetically flawed na clone na sadyang dinisenyong mamatay makalipas lamang ang ilang buwan. Sa ganitong paraan, hindi maghihinala ang mga magulang at iisipin nilang namatay lamang ang kanilang mga anak dahil sa isang sakit. Nang marinig ito, labis na nagalit si John. Kinuha ninyo ang aming pagkabata at pinilit ang aming mga magulang na magluksa sa pagkamatay ng sarili nilang mga anak. Paano ninyo nagagawang bigyang katwiran ang lahat ng ito? Nagsimulang magpaliwanag si Catherine kung paano niya ginawa ang lahat ng iyon para sa kapakanan ng sangkatauhan. Tinanong ni John kung sino pa ang nakaalam ng tungkol dito. Batay sa mga ekspresyon ni na Admiral at Keys, malinaw na alam din nila ang tungkol sa programa. Ngunit tusong sumagot si Catherine na sa gitna ng digmaan, ang gusto lamang ng mga tao ay mga solusyon, kahit paano pa man iyon nakamit. Sinabi niya kay John, alam kong dahil sa artifact, babalik ang lahat ng alaala mo noong bata ka pa, at maaari itong bumalik laban sa akin. Pero hinayaan ko pa rin itong mangyari, dahil iyon lang ang paraan para matuklasan natin ang lihim ng relic. Nagtanong si John, anong lihim? Ipinaliwanag ni Catherine na may 2 relic, at si John ang susi sa kanilang dalawa. Sa pamamagitan niya, mabubuksan ang susi at maaabot nila ang Halo. Malamang na ang Halo ay isang napaka-advanced na espesyal na AI. Sinabi niya, ikaw ang magdadala sa amin doon, at bilang mga tao, malalampasan natin ang ating kasalukuyang mga limitasyon. Ito ang magiging isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng ating lahi. Hindi mo ito magagawa nang wala ako, kaya kailangan mong magtiwala sa akin. Sumagot si John, nagsimula ito sa akin, at tatapusin ko ito nang wala ka. Pagkalabas niya ng galit sa silid,
Tinanong siya ni Cortana kung ano ang susunod niyang utos para sa kanya. Sa galit, sinabi ni John na lumayas siya at hindi na niya ito kailangan. Maya-maya, makikita sina Admiral Parangosky at Catherine sa isang pagpupulong. Iniisip ni Catherine na pormalidad lamang ang naging pagpupulong kasama ang opisyal at malaya na siya ngayon dahil wala ng kasong maaring isampa laban sa kanya. Nagsimula pa siyang kutyain ang pamunuan, ngunit hindi ito nagustuhan ng Admiral. Sinabi nito sa kanya na hindi palabas o drama ang isinagawang investigasyon. Ikinuwento mo kay Master Chief ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkabata. Ang pinakamagaling nating sundalo ay isa ng banta sa atin. Kapag nalaman ito ng pamunuan, maaari tayong lahat na mapunta sa kulungan. Ngunit sumagot si Catherine, hindi mo ako maaaring arestuhin dahil bahagi ka rin ng planong ito. Tumugon ng Admiral, hindi kita gustong arestuhin at ipinatawag ang dalawa niyang tauhan sa silid. Pagkatapos ay sinabi niya kay Catherine, sinisibak na kita. Matapos ang lahat ng babala ko, nilabag mo pa rin ang bawat patakaran. Nakipag-ugnayan ka sa matataas na opisyal ng hindi ko alam at ipinasa mo ang pag-apruba ng cloning program. Nilabag mo ang halos lahat ng regulasyon ng UNSC sa iyong pananaliksik. Umabot ka sa puntong kahit naalis ang hormonal pellet ni John ay wala kang ginawa. At dahil doon, nawala sa atin ang relic ngayon. Idinagdag pa ng Admiral na si Miranda na ang hahalili sa lahat ng pananaliksik ni Catherine. Nang marinig ito, nagalit si Catherine at iginiit na hindi kayang pangasiwaan ni Miranda ang ganoong mga bagay. Ngunit hindi siya pinakinggan ng Admiral at ipinadala siya palabas. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay John na pumapasok sa silid ni Maki kung saan kumukuha si Miranda ng sample ng dugo nito. Nang makita ang peklat sa likod ni Maki, tinanong ni Miranda kung isang alien ba ang may gawa nito. Sumagot si Maki ng oo, isa na naman itong kasinungalingan. Pagkatapos ay sinabi ni Miranda na ilang panahon na ang nakalipas. Sinalakay ng isang sasakyan ng Covenant ang kanilang sasakyan at pinatay ang lahat ng sakay nito. Si Maki mismo talaga ang may kagagawan ng pag-ataking iyon. Ipinaliwanag ni Miranda na matapos ang insidente, nakatanggap sila ng isang audio transmission sa wikang ginagamit ng mga alien at kailangan niya ang tulong ni Maki upang maisalin ito. Pumayag naman si Maki. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, makikita ang kamay ni John na hindi mapigilang manginig. Umalis siya at nagtungo sa medical center para magpatingin. Kritikal na ang kanyang kalagayan. Maaari siyang mawalan ng malay anumang oras, ngunit wala siyang oras para magpahinga. Samantala, sa control room, nagkakagulo ang lahat habang pilit nilang hinahanap ang planetang sinabi ni Maki. Ngunit walang ganoong planeta sa Sparrow system. Sinabi ni Captain Key sa Admiral na ganap na walang laman ang star system ng Sparrow. Para ka lang naghahanap ng karayom sa gitna ng kadiliman kung doon sila maghahanap. Ibig sabihin, nagsinungaling din si Maki tungkol doon. Maya-maya, makikita si Catherine sa kanyang tahanan habang binabantayan siya ng isang drone. Dumating ang kanyang assistant at sinabi rito na hindi na pinapagana ng UNSC si Cortana. Sa tingin ko, hindi mo na siya maa-access mula sa bahay mo. Ako mismo ang gumawa ng security algorithm ng UNSC at hindi niya iyon mababasag. Ngunit may hawak na device si Catherine. Hinihintay niya ang pagdating ni Cortana. Sa laboratorio, makikita si Miranda na ngayon ay namamahala na sa laboratorio ng kanyang ina na si Catherine. Labis ang kanyang kasiyahan dahil sa wakas ay maaari na siyang magsagawa ng pananaliksik tungkol sa relic. Ngunit nang lapitan niya ang cloning pod, hindi siya pinayagang makapasok dahil tinanggihan ang kanyang access. Bigla namang lumitaw sa malaking screen ang isang mensahe, Simi. Agad na napagtanto ni Miranda na mula ito sa kanyang inang si Catherine, kaya kinabukasan ay nagtungo siya sa bahay nito upang makipagkita. Pagdating doon, kumilos si Dr. Catherine na parang isang mapagmahal na ina at ipinaliwanag na nagpapaalam siya dahil ipapadala na siya palayo sa planeta. Ngunit alam ni Miranda kung gaano katalino ang kanyang ina, kaya sinabi niya, tigilan mo na ang kalokohang ito at sabihin mo sa akin kung bakit mo ako ipinatawag. Sumagot si Catherine, hindi mo kayang kontrolin ang kapangyarihan ng relic at may malaking panganib na naghihintay kay John dahil sa lahat ng ito. Bilang isang siyentipiko ako, nakikipag-usap sa iyo. Nagkaroon sila ng pagtatalo at ipinaliwanag ni Catherine ang kanyang panig. Sinabi niyang hindi siya naniniwala sa konsepto ng pamilya, kaya hindi siya naging mabuting ina. Dagdag pa niya, alam kong dapat noon ko pa sinabi sa iyo ang lahat ng ito habang nagiging emosyonal. Dahil ngayon lang nakita ni Miranda ang kanyang ina sa ganoong kalagayan, nakaramdam siya ng matinding pagkailang at umalis. Ngunit nang makaalis siya, malalamang napakatuso pala ni Dr. Catherine. Isa lamang palang palabas ang lahat upang maakit si Miranda na pumunta roon. Palihim niyang nascan ang mga mata ni Miranda upang makagawa ng kopya ng contact lens nito. Dahil dito, nagkaroon siya ng paraan upang ma-access ang laboratorio. Samantala, makikita si Miranda sa laboratorio kasama si John. Sinabi niya rito na halos magkapareho ang DNA ni John at ni Maki. Dahil dito, muli niyang pinuntahan si Maki upang imbestigahan siya dahil lahat ng impormasyong ibinigay nito noon ay kasinungalingan. Habang kinakausap niya ito, lalo siyang nagalit at biglang lumala ang kanyang kalagayan. Sinabi ni Maki na noong una niyang hinawakan ng relic, nagsimula itong magpakita sa kanya ng mga kwento at pangitain. Dahilan upang paulit-ulit niya itong hawakan. Sa pamamagitan ng relic, nalaman mo ang katotohanan. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Ipinaliwanag pa niya, pinilit ako ng mga alien na paulit-ulit na hawakan ng relic. Ngunit napakalakas ng kapangyarihan nito, kaya hindi ko ito nakayanan at
muntik na akong mamatay. Ngunit sinabi sa akin ng alien priest na huwag kong labanan ang kapangyarihan nito, kundi yakapin ang ipinapakitang pangitain ng relic. Pagkatapos, nawala ang sakit ko. Ngayon, hindi na ako kinokontrol ng relic. Ako na ang kumokontrol dito. Dalhin mo ako sa relic na iyon. Ipapakita nito sa atin ang daan patungo sa ikalawang relic. At kapag muling nagsama ang dalawang bato, makakamit mo ang kapayapaan. Ngunit hindi pa rin nagtitiwala si John sa kanya. Kasabay nito, sa kabilang panig, nagtagumpay na rin si Cortana na makausap si Catherine sa pamamagitan ng device. Ikinuwento niya kung paano niya nalusutan ang seguridad at nagkaroon ng akses sa tahanan ni Catherine. Pagkatapos, sinimulan nilang subaybayan ang mga nangyayari sa laboratorio. Samantala, sinabi ni John kay Miranda, maaaring nagsisinungaling siya, pero kung kaya niyang gamitin ang relic para mahanap ang lokasyon ng isa pa, kaya ko rin. Dahil dito, sabay silang nagtungo sa silid kung saan nakatago ang unang relic. Gayunman, nag-aalala si Miranda dahil kitang-kita na masama na ang lagay ng kalusugan ni John. Sa mismong sandaling binuksan nila ang silid ng relic, parang naramdaman ni Maki kung nasaan ito. Kasabay nito, may ilang tauhan na nagdala ng pagkain sa kanyang selda. Ngunit paulit-ulit niyang sinabi, kailangan kong makita si John. May masamang mangyayari. Pakiusap, pigilan ninyo siya. Hindi siya pinansin ng mga tauhan, kaya lalo siyang nagalit at itinulak ang isa sa mga babae. Pagkatapos, ay may inilabas siyang sandata mula sa kanyang daliri at akmang papatayin ito. Sa kabilang panig, hinawakan ni John ang relic. Sa mismong segundo na nahawakan niya ito, nagsimulang mangisay si Maki. Agad na nilagyan ng mga tauhan sa selda niya ng device ang kanyang ulo upang suriin ang tibok ng kanyang puso at pinindot ang emergency button. Agad na nakatanggap si Cortana ng alerto tungkol sa emerhensiya sa selda ni Maki at ipinaalam ito kay Dr. Catherine. Bilang tugon, sinimulan ni Catherine na subaybayan ang mga ulat tungkol sa kalagayan ni Maki at John. Bumalik ang eksena kay John na mas lalo pang nanghina dahil sa paghawak sa relic. Takot na si Miranda at hindi na niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Paulit-ulit niyang sinasabihan si John na bitawan ito, ngunit hindi siya nakikinig. Nagsimulang tumaas ng husto ang tibok ng kanyang puso at tila malapit na siyang atakihin sa puso. Tinanong ni Cortana si Catherine, dapat ko na ba siyang patahimikin gamit ang sedative? Mamamatay siya kapag nagpatuloy ito. Ngunit sumagot si Catherine, hindi. Gusto kong makita kung paano ito magtatapos. Nagsimulang makakita si John ng iba't ibang alaala mula sa kanyang pagkabata at pagkatapos ay biglang tumahimik ang lahat. Samantala, critical din ang kondisyon ni Maki habang sinusuri siya ng mga doktor. Ngunit para rin sa kanya, biglang naging kalmado ang lahat. Unti-unting bumaba ang tibok ng puso ni John at nagkaroon siya ng isang pangitain. Natagpuan niya ang sarili sa isang ganap na kakaibang planeta, nakahawig ng daigdig, at nakita niya roon si Maki. Kasabay nito, napansin ni Catherine na magkasabay na ngayon ang tibok ng puso ni John at Maki. Sa pangitain ni John, makikita ang isang napakalaking haligi sa gitna ng planeta. Mula ito sa ibabaw ng kanyang ulo, umaabot ng napakataas sa langit, saka kumukurba paikot bago tuluyang bumaba sa lupa mismo sa tabi ng kinatatayuan ni Maki. Naglakad sina Maki at John papalapit sa isa't isa. Kapwa halatang labis ang saya sa kanilang muling pagkikita, na para bang magkasintahan sila. Tumingala rin si Maki sa napakalaking haligi, at sa wakas ay inalis ni John ang kanyang kamay sa relic. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa nakaraan ni Kwan Ha. Dito, ibang-iba ang kanyang hitsura. Kasalukuyan siyang nasa isang hapunan kasama ang kanyang ama, iba pa nilang kamag-anak, at isang commander. Maya-maya, dumating ang isang sundalo at agad nila itong inimbitahang makisalo sa hapag. Nakipagkwentuhan ang binata kay Kwan Ha, ngunit galit na galit pa rin siya sa kanyang ama. Dahil sa digmaan sa planetang iyon, nawalan siya ng ina. Nagsimula siyang makipagtalo sa sundalo at sinabing, wala ka namang ganong nawala sa digmaang ito, pero ako, nawalan ako ng ina. Nang makita ng kanyang ama ang kanyang pagmamataas, sinabihan niya itong manahimik. Dahil dito, umalis si Kwan Ha mula sa maikling sulyap na iyon sa kanyang nakaraan. Bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan iniwan na ni Kwan Ha si Soren. Ngayon, nagmamaneho siya sa isang napakalawak na disyerto habang hinahanap ang tribong minsang nakatagpo ng kanyang ama. Bigla na lamang siyang nakakita ng napakalaking bagyong buhangin sa unahan. Diretsong pumasok siya rito, ngunit maya-maya ay may napansin siyang anino sa malayo. Huminto siya upang mag-imbestiga, ngunit sa sandaling iyon ay may dumukot sa kanya. Kasabay nito, lumipat ang eksena kay Soren. Nakabalik na siya sa kanyang tahanan, kung saan may malaking pagdiriwang na nagaganap. Pinatutunayan nito na matapos siyang iwan ni Kwan, bumalik si Soren sa sarili niyang mundo. Habang kasagsagan ng selebrasyon, isa sa kanyang mga tauhan ang nagsimulang asarin siya. Dinala mo rito si Kwan Ha, pero nang bumalik ka, wala na ang babae at wala pa ang bounty na nakapatong sa ulo niya. Mukhang niloko ka niya at nakatakas. Lumambot ka na, hindi ka nakarapat dapat mamuno. Nagsimulang makipagtalo si Soren, ngunit namagitan ang kanyang asawa at pinatigil siya bilang paggalang sa okasyon. Gayunpaman, hindi pa rin handang palampasin ni Soren ang pang-insultong iyon. Pagkatapos ay bumalik ang ating pansin kay Kwan Ha. Nabihag na ngayon ng ilang kababaihan mula sa disyerto. Sa katunayan, ito rin ang mismong lugar na minsang pinuntahan ng kanyang ama. Hinarap siya ng kanilang pinuno na si Desiderata. Sinabi ni Kwan, nagbago ang aking ama matapos siyang pumunta rito at iyon ang dahilan kung bakit wala na siya ngayon. Ngunit sumagot ang pinuno na ang kwentong ito ay hindi nagsimula sa kanyang ama kundi sa kanyang mga ninuno at hindi pa siya handang malaman ang buong katotohanan. Ayon sa kanya, mas malaki pa ang katotohanan ito kaysa sa kanya at sa kanyang ama. Pagkatapos, hinamon ni Kwan Ha ang lahat ng kababaihan sa isang labanan. Bilang tugon, dinala nila siya sa loob ng isang tolda. Doon ay nagsimulang ikwento ng kanilang pinuno ang kasaysayan ng kanyang lahi. Sinabi niya na maraming siglo na ang nakalipas. Ibang-iba ang planetang Madrigal. Ganap itong tigang at walang anumang tubig. Ang kanyang ninuno sa
malayong henerasyon ang kauna-unahang tao na dumating sa planetang iyon kasama ang buong pamilya at mga kamag-anak nito. Napakahirap ng kanilang pamumuhay at pakikipagsapalaran para mabuhay. Isang gabi, umalis ang kanyang ninuno mula sa kanilang pamayanan upang maghanap ng paraan para makaligtas. Nang makarating siya sa kaibuturan ng disyerto, naghukay siya ng balon. Ngunit imbes na tubig ang matagpuan niya, isang uri ng panggatong o enerhiya ang kanyang natuklasan. At mula noon, iyon na ang naging pangunahing pinagkukunan ng lakas ng buong planeta. Ngunit habang nasa loob ng balon, nakatagpo rin siya ng isang kosmikong nilalang. Ang nilalang na iyon ay tila nagmula sa ibang panahon o marahil ay mula sa ibang dimensyon. At ang mismong nilalang na iyon ang nagsabi sa kanyang ninuno kung ano ang tunay nitong responsibilidad. Dahil dito, sa bawat salinlahi ay ipinapasa ang responsibilidad na iyon sa susunod na henerasyon. Nagtanong si Kwanha, ano ba ang responsibilidad na iyon? Sabihin mo rin sa akin. Pagkatapos, kumuha si Desiderata ng isang bughaw na apoy gamit ang kanyang kamay at inilagay ito sa isang mangkok. Sa hindi may paliwanag na paraan, naging tubig ang apoy. Pinainom niya iyon kay Kwanha. Pagkatapos inumin ang tubig, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Hindi nagtagal, nawalan siya ng malay. Nang muling dumilat si Kwanha, nasa sasakyan na siya ni Master Chief. Nagtataka niyang tinanong, Chief, paano ako nakarating dito? Naglakbay ba ako sa panahon? Ngunit walang sinabi si John at lumabas lamang ng sasakyan. Napansin niyang ito rin ang parehong lugar at maraming tolda ang nakatayo sa kanilang harapan. Pumasok si John sa isa sa mga iyon, kung saan naroon ang maraming kababaihan at ang parehong bilanggo na nakita noon sa planeta ni Soren. Sinabi ng bilanggo kay Kwan, gusto mong lumaban para patunayan ang iyong kakayahan, hindi ba? Kung ganoon, heto ang sandata mo. Talunin mo si Master Chief. Pagkatapos ay inabot niya kay Kwan ang isang kadena. Agad niya itong ipinanghampas kay John ng paulit-ulit, ngunit walang nangyari kay John. Matapos noon, binigyan siya ng isa pang sandata at paulit-ulit itong nangyari. Iba't ibang armas ang ibinigay sa kanya, ngunit walang epekto kay John. Sa huli, napagod na siya sa kakahampas dito. Sumigaw siya at tinanong si John, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. At sa mismong sandaling iyon, hinubad ni John ang kanyang helmet. Tinulungan niya si Kwan na makatayo at inalalayan palabas ng tolda. Doon, nakita nila ang parehong balon. Malapit dito ay may isang lalaki na malamang ay ninuno ni Kwan. May kausap itong isang kakaibang aparato. Pagkatapos, muling bumaba ang aparatong iyon sa loob ng balon. Nagsimulang maglakad palayo si John, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Kwan. Bigla namang sinabi ng kanyang ninuno, babalik siya sa lalong madaling panahon. At kapag bumalik siya, ikaw ang gagabay sa kanya at magbubukas ng pinto para sa kanya. Nagtaka si Kwanha at nagtanong, sino ka? Dahan-dahang lumapit sa kanya ang ninuno. Pagkatapos, isa-isang nagpakita sa kanyang harapan ang lahat ng kanyang mga ninuno mula sa kanilang angkan. Sa pinakadulo ng hanay, lumapit ang kanyang ama. Dahil sa labis na emosyon nang makita niyang muli ang kanyang ama, napaiyak si Kwanha. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, sabi niya. Mahinang ngumiti ang kanyang ama at sumagot, nasa tamang landas ka. Sa wakas ay narating mo na ang lugar na ito. Nagtanong si Kwanha, ano ba ang lahat ng ito? Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang balon ay isa palang portal at ang pinagkukunan ng enerhiya sa loob ng planetang Madrigal ang nagbibigay rito ng kapangyarihan. Pagkatapos ay nagtanong siya, saan patungo ang portal na ito? Sumagot ang kanyang ama, ang lihim ng portal na ito ay mabubunyag lamang kapag tunay ng ligtas ang Madrigal, kaya kailangan itong protektahan. Ikaw na ngayon ang tagapagbantay nito. Nag-alangan si Kwanha, hindi ako leader na tulad mo. Hinahabol ako ng mga tauhan ni Vinsher. Ngunit ngumiti ang kanyang ama at sinabi, hayaan mo silang dumating. Dapat mong pasunurin sila sa iyong kagustuhan. Sa huli, sinabi pa niya, kailangan mong bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Samantala, makikita si Soren. Isinama niya ang ilan sa kanyang mga tauhan at sinalakay ang isang sasakyang pandagat ng Yuna. Ngunit bahagi lamang pala iyon ng plano ni Soren. Sinadya niyang bitagin ang parehong lalaking nang insulto sa kanya kanina. Naipit ng husto ang binti ng lalaki at galit na sinabi ni Soren, kapag sinubukan mo pa ulit akong galawin, hindi ka na makakaligtas. Pag-uwi niya, tinanong siya ng kanyang asawa, bakit mo naman pinarusahan ng ganoon kabigat ang lalaking iyon? May bumabagabag sa iyo. At sumagot siya, oo, nangako ako kay John na poprotektahan ko si Kwanha, pero iniwan ko siya roon. Kaya masama ang pakiramdam ko. Malamang ay napatay na siya ng mga tauhan ni Vinsher sa ngayon. Ngunit biglang sinabi ng kanyang asawa na buhay pa si Kwanha dahil triple na ngayon ang pabuya para sa kanyang pagkakahuli. Nang marinig iyon, naisip ni Soren na iligtas muli si Kwanha at agad siyang umalis papuntang Madrigal. Samantala, sa disyerto, ginising ng leader si Kwanha. Sinabi ni Kwanha, sinabi ng aking ama na isa akong tagapagtanggol. Pagkatapos ay tinanong siya ng leader, alam mo ba kung saan ka pupunta? Oo, sagot niya. At nagsimula siyang bumalik gamit ang kanyang sasakyan. Sa ibang lugar naman, makikita si Vinsher. Ipinatawag niya ang general ng ama ni Kwanha at sinimulan itong tanungin tungkol kay Kwan. Ngunit wala itong isiniwalat. Gayunpaman, biglang natukoy ng kanilang sistema ang lokasyon ni Kwanha. Dahil dito, pinatay ni Vinsher ang general at agad na umalis upang hulihin si Kwan. Sa pagsunod sa gabay ng kanyang ama, bumalik si Kwanha sa parehong outpost na nakita sa episode 1. Dito nagsimula ang lahat. Nagsimula siyang maghanap ng mga bagay sa kubo ng kanyang ama at nakakita siya ng isang liham mula rito. Ngunit maya-maya ay may narinig siyang ingay. Kinuha niya ang liham at lumabas upang tingnan kung ano iyon. At doon, biglang nagpakita si Soren sa kanyang harapan. Nagkaroon muli ng pagtatalo ang dalawa. Ngunit sinabi ni Soren na hindi niya sisirain ang kanyang pangako kay John. Habang nagtatalo sila, dumating si Vinsher kasama ang kanyang mga tauhan at nagsimulang magsalita sa pamamagitan ng loudspeaker. Pinapapalabas si Kwanha. Naalala ni Kwan ang sinabi ng kanyang ama, hayaan mo silang dumating. At
may nabuo siyang plano. Sa outpost na iyon ay may napakalalaking hydrogen pipe na maaari nilang pasabugin. Kapag sumabog ang mga ito, mamamatay si Vinsher at ang kanyang mga tauhan. Maaari naman silang magtago sa bakal na vault sa harapan. Posibleng hindi sila masaktan kahit kaunti. Ngunit nang marinig ni Soren ang salitang posible, sinabi niya, "Ayos. Ibig mong sabihin ay magpapasabog tayo rito ng isang napakalaking hydrogen explosion at baka mabuhay tayo?" Wala nang ibang pagpipilian si Kwan, kaya pumayag na rin siya. Pagkatapos, sinimulan ni Kwan na paandarin ang gas mula sa control room upang dumaloy ito sa mga tubo. Ngunit natuklasan niya na nakasara ang lahat ng gas chamber at kailangan pa itong buksan ng mano-mano. Ang problema, ang mga kontrol nito ay nasa harapang bahagi ng outpost, eksaktong direksyon kung saan paparating ang mga tauhan ni Vinsher. Pero sinabi ni Kwan Ha na may paraan para makarating doon mula sa ibaba, kaya nagpasya siyang dumaan sa ilalim at buksan ang mga silid. Samantala, si Soren naman ang pupunta sa vault habang pinapatay ang mga sundalong humaharang sa kanila. Pagpunta ni Kwan Ha upang buksan ang daanan sa ibaba, nakakita siya ng napakalaking kahon na puno ng pera, halagang katumbas ng napakalaking kayamanan noong panahong iyon. Maging si Soren ay nagulat sa nakita niya. Gayunpaman, ayon sa kanilang plano, nagsimulang umusad si Kwan Ha sa ilalim habang si Soren ay lumabas naman sa kabilang bahagi, ngunit agad siyang sinalakay ng mga sundalong nakapaligid doon. Ngunit dating Spartan si Soren, at dito makikita na napakahusay pa rin ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Isa-isa niyang pinabagsak ang mahigit 100 kalaban. Samantala, matagumpay na nakarating si Kwan Ha sa hydrogen plant sa pamamagitan ng daanan sa ilalim. Ngunit paglabas niya, nahuli siya ng isang sundalo. Mabuti na lamang at agad na napatay ni Soren ang sundalong iyon. Pagkatapos, binuksan ni Kwan Ha ang lahat ng gas chamber at nagsimulang lumabas ang hydrogen gas mula sa mga tubo. Samantala, nakita ni Vinsher si Soren, direktang binaril siya at inutusan si Kwan Ha na lumabas. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nahirapang nakarating si Soren sa vault. Sakto namang lumabas si Kwan Ha na may hawak na baril at pinaputukan ang bahagi ng planta sa kanilang harapan. Maya-maya, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Nang makita ito, agad na isinama ni Soren si Kwan Ha sa loob ng isang cabin upang makapagtago. Nadamay rin sa pagsabog si Vinsher at ang kanyang mga tauhan. Samantala, ligtas naman sina Soren at Kwan Ha sa loob ng cabin. Dahil sa lakas ng pagsabog, tuluyang umangat ang planta at bumuo ng sunod-sunod na pagsabog na umabot hanggang sa kalangitan. Samantala, mula sa malayo, pinapanood ng mga kababaihan ng tribong iyon ang lahat ng nangyayari. Makalipas ang ilang oras, nang tuluyan ng humupa ang apoy, lumabas sina Soren at Kwan Ha. Dahil ligtas na muli ang planetang iyon, nagsimula ring bumuhos ang ulan. Ibig sabihin, nagtagumpay si Kwan Ha sa laban. Kinabukasan, makikita na binigyan ni Kwan Ha si Soren ng isang sasakyan at ibinigay rin sa kanya ang buong sako ng pera. Sinabi ni Soren na dapat ay magtira siya ng kaunti para sa sarili niya. Ngunit para kay Kwan Ha, walang halaga ang perang iyon kumpara sa tulong na ibinigay ni Soren sa kanya, kaya tumanggi siyang kumuha ng kahit ano. Nagpaalam si Soren at tuluyan ang umalis. Samantala, malamang na bumalik naman si Kwan Ha sa mga kababaihang iyon. Pagkatapos, lumipat ang eksena kina John at Maki. Mula nang magkasama sila sa loob ng Hollow Ring, hindi na nila maiwasang isipin ang isa't isa at mapangiti sa tuwing maaalala nila ang kanilang mga pinagdaanan. Mukhang unti-unti na silang nagkakagustuhan. Dahil dito, naghanda si John at nagpunta upang makita si Maki. Dinala niya ito sa paglalakad sa labas ng punong himpilan ng UNSC. Para kay Maki, ito ang unang pagkakataon mula pa noong kanyang pagkabata na muli siyang nakalakad sa ilalim ng malawak at bukas na kalangitan. Labis ang kanyang saya habang pinagmamasdan ang paligid. Sinabi niya kay John na mula pa noong bata siya ay pangarap na niyang makita ang lahat ng iyon. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa kanyang kaibigang sikat noong bata pa siya at ang librong madalas niyang basahin noon. Habang nag-uusap sila, may mga taong lihim na nagmamasid sa kanila. Pagkatapos ay dinala ni John si Maki sa mas tahimik at mas malayong lugar. Sinabi ni John, "Nakita kita sa loob ng ring." Sumagot si Maki, "Oo, nakita rin kita." At idinagdag na pakiramdam niya ay may kakaibang koneksyon silang dalawa. Pagkatapos ay nagtanong si John kung bakit napakahalaga ng ring at kung bakit desperadong hinahanap ito ng Covenant. Ipinaliwanag ni Maki na may isang propesiya. Kapag ang mga bituin sa kalangitan ay kumislap na parang salamin, isang dakilang kapangyarihan ang lilitaw sa universe. Tanging ang mga karapat dapat lamang ang makaaangkin sa sagradong ring. Sinumang magtaglay ng kapangyarihan ng ring ay magkakaroon ng kakayahang mamuno sa buong mundo. Iyon ang dahilan kung bakit desperado ang Covenant na mahanap ito. Nagtanong si John, kung mauna roon ang Covenant, ano ang mangyayari sa mga tao? Sumagot si Maki, hindi makaliligtas ang sangkatauhan. Papatayin silang lahat ng Covenant. Pagkarinig nito, sinabi ni John, alam kong hindi perpekto ang mga tao, pero base sa mga ala-alang nakita ko, marami ring mabubuting bagay tungkol sa atin. Mabubuting tao ang mga magulang ko. May kakayahan tayong magbigay ng pagmamahal at pag-asa sa sangkatauhan. Pagkatapos ay hiniling niya kay Maki na magtiwala sa kanya, at pumayag naman ito. Isang kapansin-pansing bagay ang mapapansin. Mula nang pareho nilang maranasan ang kakaibang lugar na yon sa nakaraang bahagi ng kwento, tila tuluyan ng bumuti ang kalagayan ni John. Samantala, sa ibang lugar, patuloy pa ring minamanmanan ni Dr. Catherine ang bawat kilos ni John mula sa kanyang tahanan. Ngunit sa punong himpilan naman, makikita ang Admiral at si Captain Jacob Keyes na pinagmamasdan ng dalawa. Galit ang Admiral at sinabi niya, nakuha na nila ang isa sa ating mga relic, at si John naman ay naglalakad-lakad lang sa parang kasama ang babaeng iyon. Kung si John noon ang nasa sitwasyon na ito, malamang ay matagal na niyang pinatay ang babaeng iyon. Ngunit sinubukan ni Captain Keyes na pakalmahin siya. Samantala, sa ibaba, patuloy pa ring nag-uusap sina John at Maki. Sinabi ni Maki, tingnan mo,
mo, kung gusto mo talagang malaman kung nasaan ang mga alien, hayaan mo lang akong mahawakan ng relic ng isang beses. Sa tulong nito, matutukoy kung nasaan ang isa pang relic. Eksakto namang dumating ang dalawang sundalo upang ipatawag si John. Dahil sa isang emerhensiya, agad na nagtungo si John sa control room at napakaseryoso ng sitwasyon. Ang mga alien na Covenant na siyang nakakuha ng isa pang relic ay sumira ng dalawang buong planeta habang pabalik sa kanilang sariling mundo. Dahil dito, mahigit 11 milyong tao ang namatay. Malalaman din na naroon sa mga planetang iyon ang mga pamilya ng maraming manggagawa, kaya lahat sila ay nasawi. Galit na galit ang Admiral at iginiit niyang dapat nilang salakayin ng Covenant. Kapag nalaman daw ng mga ito na nasa kanila ang pangalawang relic, malalagay sa matinding panganib ang seguridad ng buong planeta. Dito ipinakita ni John ang kanyang plano. Ayon sa kanya, kung mahahawakan ni Maki ang Keystone, baka matukoy nito kung nasaan ang isa pang Keystone at pati na rin ang lokasyon ng mga alien na Covenant. Isang bagay itong hirap na hirap gawin ni John, ngunit posibleng magawa ni Maki. Sa una ay tumanggi ang Admiral, ngunit matapos ang mahabang pagtatalo, pumayag siya sa isang kondisyon. Kapag hinawakan ni Maki ang relic, lahat ng mangyayari ay kailangang nasa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ni Miranda. Itinakda nila ang pagsusulit sa 2:00 ng hapon. Ginawa nila ito dahil noong huling beses na hinawakan ni John ang relic, nawalan ng kuryente ang buong sistema ng UNSC. Kailangan muna nilang gumawa ng backup ng lahat bago isagawa ang pagsusulit. Samantala, nagkita sina Vanak at Rhys para sa kanilang pagsasanay, ngunit wala si Kai. Pagkatapos, makikita si Kai na nag-i-enjoy habang nakikipagpustahan sa ibang mga sundalo. Lumalabas na hinihila niya ang isang warthog habang may 3 taong nakasakay dito. Dito makikita kung gaano kalakas ang isang Spartan na kayang humila ng isang buong sasakyan ng mag-isa. Samantala, patuloy pa ring pinag-aaralan ni Miranda ang recording na nakuha niya mula sa alien na sasakyan. Maya-maya, makikita si John na pumunta upang makipagkita kay Maki. May dala siyang regalo para rito, ang mismong aklat na binabasa ni Maki noong bata pa siya. Labis ang tuwa ni Maki nang makita iyon at agad siyang nagpasalamat. Sinabi naman ni John na maaari na siyang pumunta sa Keystone. Kapag nahawakan niya ito, maaari niyang ibigay sa kanila ang lokasyon ng mga alien na Covenant. Nagtanong si Maki, pinagkakatiwalaan na ba ako ng lahat ngayon? Sumagot si John, hindi, pero pinagkakatiwalaan nila ako at pinagkakatiwalaan naman kita. Dahil dito, labis na naantig si Maki. Pagkatapos ay hinalikan siya ni John. Mas lalo pang naging malapit ang dalawa at nauwi ito sa mas personal na relasyon. Kasabay nito, nakita ni Cortana ang lahat dahil konektado siya sa isip ni John. Hindi maganda ang naging pakiramdam ni Cortana habang pinapanood ang mga ito. Si Cortana ay isang self-learning machine at unti-unti na siyang nagkakaroon ng sariling emosyon at sa kung anong paraan, nagsisimula na rin siyang magkaroon ng damdamin para kay John. Kasabay nito, nang suriin ni Dr. Catherine ang hormone levels ni John, napagtanto niyang may namamagitan na kina John at Maki. Nagulat din siya na ganoon kabilis nagkaroon ng kasintahan si John. Akala kasi ni Catherine na siya lamang ang taong malapit kay John at siya lamang ang lubos nitong pinagkakatiwalaan. Sa pamamagitan ni Cortana, nalaman din ni Catherine na muling susubukan ang relic sa 2:00 ng hapon. At sa pagkakataong ito, si Maki na ang hahawak dito sa halip na si John. Dahil dito, sabik na sabik ding hinihintay ni Catherine ang 2:00 dahil mayroon siyang sarili niyang plano para pakialaman ang relic. Makalipas ang ilang oras, makikitang natutulog si John. Tahimik na lumapit si Maki at inalis ang pellet na nasa ilalim ng kanyang balat. Ipinakita nito na tunay nang nagmamalasakit si Maki kay John at nais na rin niyang tulungan ang sangkatauhan. Sa ibang eksena naman, dumating si Captain Jacob Keyes upang makipagkita sa kanyang asawa na si Dr. Catherine. Sinabi niya rito na gusto ng Admiral na umalis siya sa planeta bago mag 2:00. Nagalit si Catherine nang marinig iyon at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Jacob na hindi siya pinagkakatiwalaan ng Admiral at naniniwala itong may balak na naman siyang gawin na maaaring magdulot ng problema. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa hanggang sa tuluyang umalis si Jacob ng galit. Ngayon malalaman na napakatalino ni Catherine. Kaya kinuha niya ang contact lens na ginawa niya para sa retina ni Miranda at ginamit ito upang direktang mahak ang laboratorio nito. Sa pamamagitan ng isang hologram, nakipag-ugnayan siya kay Maki at sinabi, "Ako si Dr. Catherine. Hindi mo ako kilala, pero kilala ako ni John. Ako ang nag-alaga sa kanya mula pa noong 6 na taong gulang siya. Dumating ako rito para lang sabihin sa iyo na ikaw at si John ay kapwa na sa matinding panganib." Dahil kapag napunta sa mga tao ang banal na singsing, ang Halo, sa tulong ng Keystone, gagamitin ito ng UNSC upang maghasik ng pagkawasak sa iba't ibang lugar. Kaya gusto kong kayong dalawa ang kumontrol sa sandatang Halo at huwag itong ibigay kaninuman. Natutulungan ko kayo sa bagay na iyon. Ngunit nalito si Maki sa lahat ng kanyang narinig at sinabi niyang umalis na ito. Sinabi ni Catherine, "Wala akong kaparehong koneksyon kay John na mayroon ka. Kaya ikaw ang kailangang kumbinsihin siya. Kunin mo ang relic at pumunta kayo sa aking sasakyan. Poprotektahan ko kayo at ilalayo rito." Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Maki na isa itong baliw na siyentipiko na gustong angkinin ang kapangyarihan ng Halo para sa sarili nito. Wala talaga itong pakialam kina John at Maki. Kaya pinutol ni Maki ang koneksyon. Ngunit kahit nabigo ang planong iyon, hindi pa rin tumigil si Catherine. Sinimulan niya ang plan B. Lihim niyang kinontak ang iba pang mga Spartan, sina Kai, Vanak at Rhys. Sinabi niya sa kanila na dahil sa Keystone, naligaw na rin ng landas ang matataas na opisyal at mga pinuno ng UNSC, gaya ng nangyari kay John. At dahil doon, ina-activate ko ang Protocol Z. Mula ngayon, mga utos ko lamang ang inyong susundin. Ito ang inyong misyon. Dapat ninyong dalhin sina John, Maki at ang Keystone sa aking sasakyan bago mag 12:00.
12, makikita na nasa loob na ngayon ng kanyang sasakyan si Catherine kasama ang kanyang assistant at si Cortana. Ngunit sinabi ni Kai kay Dr. Catherine na hindi nila kayang labanan si John. Nang marinig iyon, naunawaan ni Catherine na naapektuhan na rin si Kai, kaya agad niya itong inalis sa komunikasyon at lihim na inutusan si Vanak at Riz na patulugin si Kai. Makikita na habang paalis na silang tatlo, sinubukan pa ni Kai na kausapin sila at sinabing hindi nila dapat gawin ito kay John. Ngunit bigla siyang sinuntok ni Vanak, nawalan siya ng malay at pagkatapos ay itinali siya sa isang lihim na lokasyon. Pagkatapos, makikita si Cortana na nagtanong kay Dr. Catherine, "Ano ang balak mong gawin kay John ngayon?" Sumagot si Catherine, "Kapag nasa atin na si Maki, hindi na natin kakailanganin si John para ma-activate ang Keystone. Ibig sabihin, wala nang silbi si John sa kanya. Kaya maaari mo nang kunin ang ganap na kontrol kay John, gaya ng matagal mo nang ninanais. Si John ang pinakamakapangyarihan at pinakamalakas na tao sa sangkatauhan. At kung magsasanib kayong dalawa, isipin mo na lang kung ano ang kaya mong gawin." Ngunit labis na nadismaya si Cortana nang marinig iyon dahil hindi iyon tama para sa kanya. Gusto niyang tulungan si John, hindi ang kalabanin ito. Pagkatapos, sa sumunod na eksena, makikita sina John at Maki na papunta para sa pagsusuri. Binabantayan sila ni Catherine at sinasabi kina Vanak at Riz kung nasaan sila at kung saan sila maaaring tambangan. Habang naglalakad sila, tinanong ni Maki si John, "Kapag nakuha natin ang sandatang Halo, ano ang una mong gagawin?" Sumagot si John na gamit ang kapangyarihan nito, tuluyan nilang lilipulin ang mga alien ng Covenant. Ngunit pagkatapos, sinabi niyang hindi pa nila alam kung ano ang gagawin sa mismong sandata. Nang marinig iyon, bahagyang nag-alala si Maki. Sa ibang lugar naman, makikita na pagkalabas ni John sa elevator, inihanda ni Catherine ang kanyang dalawang sundalo. Nagtago sila sa likod ng isang pinto habang hinihintay si John. Ang plano ay sa tamang oras, pipigilan ni Cortana si John at dadalhin nila ito sa sasakyan. Ngunit para kay Cortana, mali ang lahat ng ito. Nang maramdaman niya ang nalalapit na pagtataksil, direkta niyang pinutol ang lahat ng koneksyon ni Catherine at bigla siyang naglaho mula roon. Nagulat ng husto si Dr. Catherine na ang mismong AI na kanyang nilikha ang nagtaksil sa kanya. Samantala, nagsimulang mataranta ang kanyang assistant. Sinubukan ngayon ni Cortana na kausapin si John, ngunit sinabi ni John na umalis na siya. Ngunit pinigilan siya ng galit na si Cortana at sinabi, "Ipinadala ni Dr. Catherine sina Vanak at Riz para hulihin ka. Sa mismong sandaling lumingon ka at buksan ang pintong iyon, aatakihin ka nila." Pagkarinig nito, sinabi ni John kay Maki na umalis na roon. Pagkatapos ay siya mismo ang lumapit at tinawag sina Vanak at Riz. Agad na sumiklab ang labanan sa pagitan nilang tatlo. Samantala, makikita si Kai. Pagkagising niya, sinimulan niyang sipain ang haliging nasa itaas niya hanggang sa mabasag ito. Nang tuluyang gumuho ang haligi, nakatakas si Kai at dumiretso sa mga sundalo. Inutusan niya ang mga ito na huwag hayaang makaalis ang sasakyan ni Dr. Catherine. "Iyan ang utos ko," sabi niya. Pagkatapos, siya mismo ay umalis upang tulungan si John. Sa kabilang panig naman, makikita si John kung saan nagpapatuloy ang matinding labanan sa pagitan niya ni Vanak at Riz. Bigla namang dumating si Kai at sumali sa laban sa dalawa pang kalaban. Kasabay nito, paalis na sana si Miranda para sa pagsusuri ng sa wakas ay malinaw na naayos ng kanyang computer ang alien recording at nagsimula itong patugtugin. Pagkatapos niyang mapakinggan ang buong mensahe, napagtanto niya na ang boses ay walang iba kundi si Maki. Ibig sabihin, si Maki ang umatake sa kanilang sasakyan. Agad siyang tumakbo upang balaan ang lahat. Samantala, hinablot ng isang sundalo si Maki at marahas siyang kinaladkad papunta sa Admiral. Nakatayo sila sa tabi mismo ng relic. Nagsimulang magmakaawa si Maki at sinabing nakikipaglaban si John sa kabilang panig at kailangan nito ng tulong. Ngunit wala ni Katiting na tiwala ang Admiral kay Maki. Tinanong niya ito, "Kung totoo ang sinasabi mo, paano mo natalo ang dalawang Spartan at nakarating dito?" Doon sinabi ni Maki na may kausap si John sa loob ng kanyang isipan. Binalaan daw siya ng tinig na yon na may paparating na panganib, kaya ipinadala siya ni John doon. Pagkarinig nito, agad na naisip ng Admiral na si Cortana ang tumulong kay John at si Catherine ang nasa likod ng lahat ng ito. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nila tinrato ng maayos si Maki. Maya-maya lang, dumating na tumatakbo si Miranda at sumigaw, "Ilayo ninyo ang babaeng iyan sa relic. Siya ang umatake sa ating sasakyan." Nang marinig iyon, nagmakaawa si Maki. "Hindi, kinailangan kong gawin iyon. Wala akong ibang pagpipilian." Ngunit hinila siya pabalik ng sundalo at walang awang binugbog bago siya ibinagsak sa sahig. Pagkatapos, ginamitan siya nito ng sandata na nagpapadala ng malalakas na electric shock sa kanyang likuran. Dahil sa mga kuryenteng iyon, bumalik sa isip ni Maki ang masasakit na alaala ng kanyang pagkabata. Noong pinahirapan din siya ng mga tao gamit ang kuryente. Nagmakaawa siya na tumigil na ang sundalo at huwag na siyang saktan. Ngunit walang nakinig sa kanya. Kasabay nito, naalala rin niya ang sinabi ni Catherine na hindi kailanman magbabago ang mga tao at likas silang malupit. Labis siyang nagalit at sa isang iglap ay hinawakan niya ang Keystone. Agad itong nagpakawala ng napakalakas na bugso ng enerhiya na nagpatalsik sa lahat ng nasa silid. Samantala, ang guwardyang umatake kay Maki ay tuluyang nasunog ang buong katawan. Dahil nahawakan ni Maki ang Keystone, muli silang napadpad ni John sa mundong iyon ng Hilo. Doon ay sinabi ni Maki kay John, "Hindi ko na kayang magtiwala sa mga tao." Pagkasabi nito, nagpaalam siya kay John at tuluyang umalis sa lugar na iyon. Pagbalik ni John, nakita niya si Miranda. Sinabi nito na umalis si Maki, dala ang Keystone ilang sandali pa lamang ang nakalipas at maaari pa niya itong maabutan. Nang marinig iyon, agad na tumakbo si John. Ngunit sa kanyang daraanan ay
ay hinarang siya ni Vanak at Rhys habang nakatutok ang kanilang mga baril kay Kai. Sa gitna ng tensyosong sitwasyon, nakiusap si John kay Vanak. Tingnan mo kami, magkakasama na tayong apat mula pagkabata. Dinukot tayo ni Dr. Catherine mula sa ating mga tahanan upang sanayin at gawing mga sandata. Huwag mong patayin si Kai. Sa huli, tayo-tayo lang ang mayroon. Wala na nga tayong mga magulang. Ngunit hindi pinaniwalaan ni Vanak ang kanyang mga salita. Sakto namang dumating sina Captain Keys at Miranda. Inamin ni Keys na totoo ang lahat ng sinasabi ni John. Sa malas, kasangkot din ako sa mga ginawa ni Catherine. Matapos namin kayong kunin, nag-iwan kami ng mga clone kapalit ninyo upang isipin ng inyong mga magulang na namatay ang kanilang mga anak dahil sa sakit. Pagkatapos, binura namin ang inyong mga alaala upang wala kayong maalala tungkol sa inyong nakaraan. Lubos na nabigla sina Vanak at Rhys nang marinig iyon, at sa wakas ay naniwala sila kay John. Sinabi ni John sa tatlong Spartan na totoo ang lahat ng kanilang narinig, ngunit kailangan nilang isantabi muna ang mga iyon at magtulungan bilang isang koponan upang mabawi ang dalawang Keystone. Pumayag sina Vanak at Rhys at muling nagsama-sama bilang Silver Team. Agad na umalis sina John, Vanak at Rhys upang pigilan si Maki. Ngunit bago pa nila siya maabutan, nakatakas na siya sakay ng isang alien na sasakyan kasama ang relic. Samantala, makikita naman si Catherine na balak tumakas kasama si Dr. Adun sakay ng isang sasakyan. Gayunpaman, gusto pa rin niyang makuha ang relic. Pinigilan siya ni Adun at sinabi, "Ma'am, kailangan na nating umalis ngayon. Kung hindi, mawawala ang lahat." Sa paanuman ay napaandar nila ang sasakyan. Ngunit nang mapansin ni Kai na tumatakas si Catherine, labis siyang nagalit. Mula sa napakalayong distansya ay buong bilis siyang tumakbo at nagsagawa ng kamangha-manghang napakahabang pagtalon. Pagkatapos ay sinuntok niya ang bubong nito hanggang mabutas at pumasok siya sa loob. Hinarap ni Kai si Catherine at nagbanta rito habang hinihingi ang tunay nitong pangalan. Ngunit gaya ng dati, sinubukan siyang manipulahin ni Catherine sa pamamagitan ng matatamis na salita. Sa sandaling iyon, inatake naman si Kai ni Adun mula sa likuran. Ngunit si Kai ay isang super soldier. Madali niyang napigilan si Adun at ginulpi ito ng husto hanggang sa mamatay ito sa mismong lugar. Gayunpaman, nasira ang mga makina ng sasakyan dahil sa naunang bugso ng enerhiya at ngayon ay malapit na itong bumagsak. Sinamantala ni Catherine ang pagkakataon, nakatakas siya kay Kai, sumakay sa isang escape pod at inilunsad ang sarili palabas ng sasakyan. Naiwan si Kai na mag-isa sa sasakyan at ilang sandali lang ay bumagsak ito. Mula sa control room, inutusan ng lahat na lumikas, ngunit wala nang sapat na oras at sumabog ang sasakyan sa isang napakalakas na pagsabog. Walang nakakakuha ng anumang tugon mula kay Kai, kaya inakala nilang hindi siya nakaligtas. Nalungkot ang lahat, ngunit maya-maya ay nakita nilang umaakyat si Kai mula sa gilid ng isang bangin. Napakatibay ng kanyang suit kaya nailigtas siya nito. Matapos malampasan ang krisis na iyon, makikita naman si John na sa wakas ay humingi ng tulong kay Cortana sa paghahanap ng mga sagot. Kalaunan, pumunta siya sa laboratorio ni Miranda kung saan ikinuwento niya sa Admiral at kay Miranda ang propesiyang sinabi sa kanya ni Maki. Sinabi ni Maki na kapag ang mga bituin sa kalangitan ay kuminang na parang salamin, matatagpuan natin ang sandatang Halo. Sa tingin niya, maaaring isa itong palatandaan upang mahanap ang planeta ng Covenant. Kaya naman, sa tulong ni Cortana, muli nilang sinuri ang star system na Sparrow. Pagkatapos, iniulat ni Cortana na may kakaibang puwersang gravitational sa Sparrow system at dahil dito ay hindi nila makita ang alinman sa mga planeta roon. Kaya kung tama ang hinala ni John, nasa Sparrow star system din ang planeta ng mga alien ng Covenant. Ngunit hindi nila ito mahanap dahil sa grabidad. Napagtanto nila na hindi nila makikita ang planeta mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon at kailangan nilang puntahan mismo ang lugar na iyon. Dahil dito, sa pahintulot ng Admiral, nagpa siya si Master Chief na magtungo roon kasama ang kanyang tatlong Spartan. At ngayon, kasama na rin nila si Cortana. Sa kasabay na eksena, makikita naman si Dr. Catherine. Napatumba ng isang UNSC EMP gun ang kanyang escape pod at nahuli siya ng mga sundalo. Nakipagkita si Miranda sa kanya at sinabing pinalna ng komite ang kanilang hatol. Nahatulan siya sa ilalim ng Article 72 para sa pagdukot at pagtataksil na nangangahulugang kamatayan ang kanyang parusa. Pagkatapos ay umalis si Miranda. Ngunit maya-maya, biglang lumala ang kalagayan ni Catherine. Nagmadaling pumunta ang Admiral at ang buong pangkat medikal upang tulungan siya. Ngunit nagulat si Miranda nang makita siya sa ganoong kalagayan. Nang mapansin niyang may dugong lumalabas sa ilong ni Catherine, naalala niya na pinalitan noon ni Catherine ang mga bata ng mahihinang clone. At noong namamatay ang mga clone na iyon, dumudugo rin ang kanilang mga ilong. Ibig sabihin, clone lamang ito ni Catherine. Dahil dito, pinigilan niya ang lahat at sinabi, "Hindi ito ang nanay ko." Nakatakas na siya at ang nasa harap natin ay clone lamang niya. Labis itong ikinagalit ni Miranda. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Maki na nakarating na ngayon sa planeta ng Covenant. Dala ang Keystone na ninakaw niya kanina. Isa itong ganap na kakaibang mundo, malawak at bukas. At makikita pa ang iba pang mga planeta sa kalangitan. Sa tuktok ng isang bundok, sa gitna ng ilang matataas na haligi, nakaupo ang tatlong alien. Wala rito ang natitirang hukbo ng mga alien. Ang tatlong ito ay ang mga propeta ng Covenant o maituturing na kanilang mga Diyos. Pinupuri ng lahat ng propeta si Maki. Ngunit sinabi nilang kailangan na nilang maghanda para sa kanilang dakilang paglalakbay. Nang marinig ito, tinanong sila ni Maki kung may lugar ba para sa kanya sa paglalakbay na iyon. Sumagot ang Covenant na siya ang pinagpala at napaka-espesyal ng kanyang magiging papel. Pagkatapos ay umalis si Maki upang maghanda para sa seremonya. Ngunit makikita ang dalawang pari ng Covenant na nag-uusap. Sinabi ng isa, "Ayokong may kasamang tao sa ating banal na paglalakbay. Nilapastangan ng taong ito ang ating dakilang lupain sa pamamagitan ng kanyang presensya rito." Sumagot naman ang isa, "Magtiwala ka sa akin.
akin. Sa oras na magsimula ang ating paglalakbay, papatayin din siya kasama ng iba pang mga tao. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Silver Team, ang mga Spartan, na nasa kanilang sasakyan at naghahanap sa planeta ng Covenant. Habang naglalakbay sila, sinabi ni Cortana kay John, "May kailangan akong sabihin sa'yo. Ang plano ni Catherine ay gamitin si Maki upang muling paganahin ang mga relic. At pagkatapos ay ibibigay niya sa akin ang ganap na kontrol sa iyong isip. Ibig sabihin, mawawala ang iyong kamalayan at ako na mismo ang magpapatakbo ng iyong buong isipan." Natural na nabigla si John nang marinig kung gaano kasama ang balak ni Catherine, kaya tinanong niya, "Kung kaya mo palang gawin iyon, bakit hindi mo ginawa noon?" Sumagot si Cortana, "Isa akong self-learning machine. Sa pagmamasid ko sa mundo sa paligid ko, nakita kong ang pagiging makatao ang dahilan kung bakit natatangi ang mga tao. Nais ni Dr. Catherine na burahin ang pagiging makataong iyon. Kaya pinili kong tulungan ka sa halip na siya." Nagpasalamat si John sa kanya at matapos ang mahabang paglalakbay ay narating din nila ang Sparrow Star System. Sa una ay puro kadiliman lamang ang kanilang nakita at wala silang matanaw na anuman, ngunit patuloy silang ginagabayan ni Cortana. Pagkatapos, isang kakaibang puwersang gravitasyonal ang nagsimulang makaapekto sa kanilang sasakyan na nagdulot ng matinding pinsala at sunod-sunod na pagkasira ng mga sistema nito. Nagsimulang mag-flicker si Cortana at tuluyang naglaho. Naisip ni Vanak na mamamatay na silang lahat, ngunit matapos ang napakahirap na paglalakbay, sa wakas ay nakalusot sila sa puwersang gravitasyonal. Nagbalik si Cortana at sa kanilang harapan ay nakita nila ang planeta. In-scan ni Cortana ang buong planeta, ngunit kakaunti lamang ang natukoy niyang mga alien. Pagkatapos, isa-isang tumalon mula sa sasakyan si John at ang iba pang mga Spartan at lumapag malapit sa templo kung saan agad nilang pinaslang ang mga bantay. Samantala, pinagdugtong ng mga propeta ng Covenant ang dalawang keystone. Dahil dito, parehong nakaramdam sina John at Maki ng kakaibang sensasyon sa loob ng ilang sandali. Ngunit maya-maya, nakita ng isang alien si Master Chief at sumigaw na naroon na ang demon. Dahil dito, umakyat at nagtago sa kabundukan ang mga paring alien. Nagtago rin si Maki at pagkatapos ay ipinatawag nila ang kanilang mga puwersang alien. Narinig ng apat na Spartan ang kakaibang mga tunog na parabang may malaking puwersang papalapit sa kanila. At eksakto sa sandaling iyon, nag-scan si Cortana at iniulat na libu-libong alien ang umaahon mula sa ilalim ng lupa upang salakayin sila. Noong una siyang nag-scan, wala ni isa sa mga alien na ito ang nakita niya, kaya kulang sila sa mga armas at paghahanda. Inaatake sila mula sa lahat ng panig. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kanilang problema dahil dumating din ang commander ng mga alien, ang mismong nilalang na tumakas noon, dala ang relic mula kay John. Matindi na ang naging laban ni John laban sa kanya noon. Si Reese ang unang humarap sa kanya, ngunit napakalakas ng alien ng Covenant at malubha niyang nasugatan si Reese. Nang makita ito, si John mismo ang lumaban sa alien, ngunit nagsimula rin siyang matalo rito. Pinapanood ni Maki ang lahat mula sa kanyang pinagtataguan at hindi niya kayang makita si John sa ganoong kalagayan. Upang tulungan siya, lumapit siya sa relic. Nakita siya ni John at pinakiusapang huwag itong gawin, ngunit hindi siya nakinig at hinawakan niya ito. Dahil dito, na-activate ang keystone at isang napakalaking energy wave ang kumawala na tumangay sa buong hukbo ng mga alien ng Covenant mula sa bundok. Dahil sabay na na-activate ang keystone, muling nadala sina John at Maki sa mundo ng Halo. Doon, sinabi ni Maki kay John, "Ayoko nang mabuhay sa mundong iyon. Mula ngayon, dito na ang ating tahanan." Ngunit sumagot si John, "Hindi ako maaaring manatili rito. Kailangan ko ring tulungan ang aking mga tao. Ibalik mo ako sa totoong mundo." Ngunit hindi siya pinakinggan ni Maki. Samantala, sa totoong mundo, makikitang kapwa na sa tila malalim na ulirat sina John at Maki. Binaril at napatay ni Kai si Maki. Kasabay nito, naglaho ang mapa patungo sa Halo. Sa kabilang panig naman, makikitang hinahabol na ngayon ng mga alien si John dahil patay na si Maki at siya na lamang ang natitirang paraan upang mabuksan ang portal. Kaya naman nais nila siyang hulihin. Samantala, dahil sa pag-atake ng mga alien ng Covenant, malubhang nasugatan ang lahat ng mga Spartan. Sinabi ni Cortana kay John na iwan na nila ang keystone at bumalik na lamang. Ngunit tumanggi si John. Ipinaliwanag ni Cortana na kung muli niyang hahawakan ang keystone, maaari rin siyang ma-freeze at magdulot iyon ng mas malalaking problema. Dahil dito, sinabi ni John na iisa na lamang ang natitirang paraan. Kailangan mong akuin ang ganap na kontrol sa aking katawan. Pagkatapos, maaari mong kunin ang mga bato at iligtas ang lahat ng Spartan upang makaalis tayo rito ng matagumpay. Sumagot si Cortana, "Kung kukunin ko ang ganap na kontrol, maaari kang mamatay at baka hindi na kita maibalik." Dahil dito, tumanggi siya. Kaya naman sinadya ni John na tumayo sa harap ng commander ng mga alien at hinayaan niya itong paulit-ulit na saktan siya hanggang sa halos mamatay na siya. Nang makita ito, labis ding nalungkot ang ibang mga Spartan dahil inakala nilang napatay na ang kanilang Master Chief. Mukhang imposible nang makatakas mula roon. Tinanggap na nila ang kanilang pagkatalo at sa wakas, nang makita ni Cortana na naghihingalo na si John, lumabas siya mula sa kanyang anyong AI at inangkin ang kontrol sa katawan ni John. Maya-maya, muling tumayo si John. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Ngayon, si Cortana na ang may ganap na kontrol. Dahil dito, naging mas makapangyarihan si John kaysa dati. Gamit ang kanyang mga kakayahang hatid ng AI, madali niyang nakalaban ang mga alien. Hindi lang iyon, pinababa rin ni Cortana ang sasakyan mula sa himpapawid at otomatiko nitong sinimulang salakayin ang lahat ng mga alien. Napakatindi ng labanan sa lugar na ito. Maraming beses ding nasaksihan ang laban mula sa pananaw ng mga Spartan na talagang kahanga-hanga. Pagkatapos, hinawakan ni Cortana ang parehong keystone. Ngunit sa pagkakataong ito ay walang nangyari. Kasama ang lahat ng sundalong Spartan, tumakas siya mula sa planeta. Habang nasa daan, sinalakay ng mga alien ang kanilang sasakyan. Ngunit wala silang nagawang
dalawang pinsala rito. Pagdating nila sa sasakyan, nakita nilang kritikal na ang kalagayan ni Rhys. Lubusan nang nasira ang kanyang mga baga. Nang makita ito, si John, o mas tamang sabihing si Cortana, ay pinainit ang kanyang mga sugat upang mapahinto ang pagdurugo. Ngayon ay tahimik na ang lahat at nasa kanila na ang dalawang keystone. Pagkatapos, pumunta si Cortana at umupo sa upuan ng piloto. Maya-maya, dumating din si Kai at tinanong siya, "Ikaw ba si John?" Ngunit hindi sumagot si Cortana. Dahil dito, naunawaan ni Kai na si Cortana na ngayon ang kumokontrol sa katawan ni John. Sa pinakahuling bahagi, makikita si Catherine habang nire-record niya ang kanyang mga iniisip. Sinabi niya na napakaraming pagkukulang sa ebolusyon ng tao, kaya hindi natin nakikilala ang mga panganib na nasa unahan natin. Naniniwala siya na kailangang angkinin ng sangkatauhan ang kontrol sa sarili nitong ebolusyon at na ang sandatang Halo ang maaaring maging susi rito. Kinikilala niyang maraming buhay ang mawawala sa prosesong ito, ngunit kumbinsido siyang sa landas na ito lamang magiging higit na dakila ang sibilisasyon ng tao. Maya-maya, dumating ang kanyang bagong assistant upang samahan siyang umalis sa planeta. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.